Live na. Hello again, everyone. This is Queen. So, quick introduction lang to kay Sir D. Asuncion. Mag-share screen lang siguro ako, no? Para makita nyo yung mga gawa niya. Or I will have him na lang introduce his work, pero you can check his profile, D. Asuncion. Nagpapa-post-processing workshop din siya, or on editing. Portrait photographer siya and fine art photographer. So, magaganda yung mga gawa ni Sir. Kikita nyo naman sa kanyang profile. Maya-maya, around 8 p.m., papasok na siya dito sa live. Unmute. Hello! Namumute ako no? Kanina okay naman eh. Ayan. So, si Sir D. Asuncion ay papasok around 8 p.m. So, kung makikita nyo, more on post-processing workshop siya for now. He is also a portrait photographer. You can also check his work sa kanyang personal profile. And mamaya hingiin natin yung kanyang portfolio siguro. Naririnig ba ako sa live? Kasi kanina naka-mute. Ano ba? Napipindot ba kita? Okay na. Sabihin ko, pwede na siyang pumasok, no? Hindi yata makapasok si Sir. Wait lang. Ito po. Tapos password. Makapy ang password. Share din natin sa mga group. Yung live. Sorry, hindi ko nasagot yung ibang tanong kanina. Pang-feel lang talaga yun tonight kasi nga nag-rescad yung isa. Wala, hindi pa nakapasok si Sir. Ayaw, Sir D. Yung password. Hello, ayan na siya. Hello, ma'am. Hi, good evening. Sige lang. Ayan. Share ko lang muna yung iyong live sa mga group. Dito na nga lang sa po. Sige rin ako rin. Kamusta, ma'am? Kamusta? Okay naman. Ikaw, sir, kamusta ka na? Kamusta yung injury mo? Struggling pa rin kasi nga hindi gaano makagalaw. Pero nakakatayo ka na, sir? Yeah. Lakad. Nakakalakad na rin. Kailangan may walker ako. May walker. Yeah. Mga ilang months daw yan, sir? Depende kasi lalo sa akin diabetic ako, so medyo mas matagal.
yung iba may kakilala ako bago natanggal yung walker. It's a year. Ganun. So, Tagal ayun. din pala, no? Yeah, oo. Pero ngayon nararamdaman ko, hindi naman na siya masakit. Yung sugat niya is parang halos, although medyo ano pa rin, hindi naman na siya fresh. Pero yung sa loob, hindi ko pa rin talaga siya bubuelo. Parang, kasi sabi ni Doc, parang i-develop ko pa ulit yung muscles sa yung nerves nung nasira. Ganon. So, ayun. Kaya, So, kailangan ng rehab, kumbaga, therapy. Kaya, struggle pa rin. Pero, kaya naman. It's been, Kaya naman. Yeah. Ayun. Thank you pala sa pag-accept ng invite. Kasi Yeah, sure. It's been a pleasure. I mean, nakaka-miss kasi nung panahon Boring Mondays, no? Nakaka-miss. Yeah, kahit ako rin gumagawa rin ako ng ganitong mga live dati. So, ayun, tas nung invite ko, parang okay, sabi ko na-miss ko tong ganito. So, parang wala pa kasi ulit nag-a-attempt na gumawa ng ganitong sa photography industry. Nag-aabang ako kung meron. So, nag-initiate na lang ako. Ayun. Sige, sir. Go ahead and introduce yourself. Especially sa mga nanonood outside Philippines. Hello. Sandali, nag-share ako sa wall ko. Sige anyway, hi to all. Ako si Dia Asuncion. Bali, I'm from... Sa ngayon, sa Tarlac na ako naka-base. Pero dati sa Makati ako nun. Tapos, since pandemic, nandito ako sa Tarlac. I've been, 13 years sa photography. Started from parang hobby lang. Tapos, well, actually, I always consider this as hobby. Tapos, ayun, siguro mga year number 4 or 5, naisip ko na gumawa ng workshops to share kung ano yung editing workflow ko. Tapos, yun, simula nang ginagawa ko na to. Pero, simula ng pandemic, it's mostly webinars na siya. Lalo ng pandemic, syempre wala nang nakakalabas. Pero, ayun, last year, nagkaroon ako isang workshop. Just tinitest ko lang. Actually, this year, dapat marami akong balak. Kaso hindi nga naman ako makalakad ngayon at makatayo. So, balik ako sa webinars. So, okay lang din. It's been fun. So far, it's been fun for the last 13 years, kumbaga. Ayun. Would you mind sharing your work, sir? Possible kaya? Sa Zoom. Dito sa Zoom? Paano ko sige ginagawa ito? Share screen. Teka lang buksan ko lang muna yung Facebook ko. Sige po. Tawag dito, natatawa ako kasi para bang na-deploy nyo. So, ayan. So, saan ba yung iba? Kailangan binubuksan ko yung albums. Sige lang, sir. Take your time. Wala lumabas na picture. Anong nangyari sa Facebook? Baka naghahang kasi naka-live. Yeah, minsan naranasan mo rin yun. Minsan pag naka-live ng ganito, minsan pag nagtuturo din ako, tapos pag i-share ko, hindi ko makita yung mga photos. Alam mo, click yung album. Wala yung photos. Gagi. Kaya nga Ano yan either sa internet connection or whatever. Yeah, minsan may ganun Ang weird. Parang nag-glitch siya. Oo. Teka, baka maitanong ko yung tanong for Chad Teka, eto. Medyo nakakagulat yun. Ano bang ni Chad? Anong niya? Budwa. Okay. Naku, wala akong masasagot doon. Kaya nga. Ayan, nahiwalay ko na. Yung mga recent posts ko na lang sa wall ko i-share ko Sige po, sige po. Hindi ko makita yung Go lang, para lang, kahit saglit lang naman, para lang may idea sila ano yung... Sandali, naalala ko may video ko yata Yun na lang i-play ko. Sige. Sana nandito pa. Sana Facebook. So, hi sa lahat. Hi sa lahat ng mga nandito ngayon.
Saan ko pa ba? Ayun. Bakit hindi ko makita yung ano? Parang ang gulo ng Facebook ngayon. Nasaan yung videos? Wala. Kala. So, search ko lang, ha? Search ko lang. Tingnan ko doon sa page ko. Sige. May page ako na hindi ko naman nagagalaw. See all photos. Buti nga ni-remind mo ako, madali ako makalimot eh. It's just, wala akong I learned na wala akong Hindi yun na-share ko. So, hi sa mga friends ko, meron daw manonood. So, hi dyan. Kumusta na kayo? Hi daw, guys. Ayan, nakita ko yung isang wall. Share screen. Kita na? Yes, kita na po. Ito here are some ng mga photos na isang folder to eh. So, ito yung pinakamabilis ko nakita. So, ayan. So, yun lang. I-share ko yung So, yung iba siguro nakikita to pag pinapost ko, pag tinatopak ako, tapos post ko sa mga groups. Siguro naiirita na sila sa akin. So, ayan, so this is just like, ito mga shots na to before pandemic to eh, naalala ko. Kasi wala rin akong recent shoots kasi hindi ako makatayo. So, pwede nyo na i-check sa wall ko. Ayan. Tapos, tingnan natin yung mga recent edits ko. Gaganda, Ayan. So, yung mga recent edits ko is... Mga recent edits ko is edit lang kasi sabihin, hindi ako nag-shoot kasi hindi ako nakakapag-shoot. So, ito yung mga ito in-edit ko kagabi. Nagpa-practice ako ng skin retouching. Tapos, ayan, kay Faye to. Naging guest dito si Faye, di ba? Ayan. So, minsan nagpapa-edit challenge siya. So, ganda. So, ito sa Janty ko. Mm-mm. Ang ganda ng batang yan. She's like 12. Yung mga bata ngayon, hindi mo na maisip na 12 pa lang, di ba? So, ayan, kay Faye. Ito ulit yung bata. So, yung mga recent edit. Ito sa friend ko. Actually, mga ina-edit ko ngayon, galing sa mga estudyante ko na. Nakakatuwa. Ayan. This one. Ayan. Konting manipulation. So, this one I like. Sa, kanina ba to? Kay Randy, sa mga estudyante ko. So, minsan nag-edit ako ng ganyan, kahit trying hard mag-manipulate. So, yung minsan ginagawa ko din. Okay lang yun. So, minsan kasi nakakatuwa din kasi mag-explore. Yeah, pero minsan talaga, aminin ko, yun, parang Waterloo ko yun. Hindi talaga ako magaling sa photo manip. Pero na-enjoy ko lang gawin. So, ito kay Carlo Godito. So, minsan pinapa-edit nila sa akin just to see if ano yung take ko dun sa photos nila, which is nice. Ganun. Yeah, so ito yung mga recent edits ko. Ayan. Ayan. Si Ako yun. Gandang bata. Ayan. So, ayan. So, yun lang muna. Check na lang nila sa wall ko. Naka-public naman ako. Bigla akong nahiya. So, ayan. Tanggalin ko na yung share. Sige po. Ayan. Thank you for sharing. Yeah. Okay, start tayo sa unang question. Yeah, sure. What sparked your interest sa photography, sir? And paano siya nag-evolve throughout the years? So, ito na nga. Parang chismis eh. Chismis. So, ito na nga. Dali, at that time kasi, nag-work ako sa government. Tapos may sideline ako. Gumagawa ako ng websites. Tapos, alam mo yung gagawa ko ng website. Tapos, usually clients ko ng mga local government units, mga munisipyo, probinsya, gano'n. Tapos, alam mo yung ang ganda ng design mo, tapos isasabit nila photos sa Blay.
just imagine, ang ganda ng vision mo dun sa website mo, tapos yung ilalagay yung photos is hindi mawari. At that time, Mm-mm. nabutan ko pa yung uso pa yung Digicam. So parang, di ba, the F, parang anong gagawin ko? So narealize ko, mag-aaral na rin ako ng photography, isama ko na doon sa package ng ginagawa ko, di ba? So, ayun, nag-start ako sa ganun. Pero sa totoo lang, ang first love ko talaga is landscape, saka street photography lang talaga gusto kong gawin. Oh, nagla-landscape ka pala. Dati, shit, Friendster pa yata yun. Sabi ko, naalala, inabot. Friendster. Hindi, naisip ko yung mga photos niya. I think nasa Friendster ko ba yun? Yan, I'll be honest. Shit, nabutan ko pa yun. Ganyan na yata katagal yun. So, ayun. Tapos, street photography. Tapos, nagkaroon akong friends na marunong sa, mga taga-Tarlac, marami. Tapos nagkaroon ako ng isang mentor kasi gusto niya akong isama sa wedding team niya, si Ian Gagutan. Ayan, tapos tinuro niya ako ng basic photography. So, tapos at that time, nasabay rin na yung asawa ng boss ko is mag-a-apply siya, mag-enroll siya ng basic photography. Nagkataon na kasama yung anak niya, kaso 2+1. So, sayang daw yung slot. So, sinama ako, parang swerte rin. Natuto ako ng basic photography. Nag-aaral ako ng formally ng basic photography. Tapos, ayun, yung asawa ng boss ko, dating model. So, after nun, nag-shoot siya ng mga models. Doon ako napunta sa portrait kasi parang sumabit-sabit na lang ako sa kanya. Hanggang, ayun, natuto mag-shoot ng mga models and so on and so forth. Parang ganun lang nagsimula. Ayun. Ayun. So, paano siya nag-evolve, sir? So, from street to portrait, paano mo na naging love na yung portrait? Anong transition mo doon? In a way kasi kung kilala ako nung iba, more people person ako, milig akong makapagkwentuhan. Siguro napansin mo rin naman na nag-meet tayo, di ba? Milig akong makapagkwentuhan. Minsan, pag sa mga open shoots, mas gusto ko pa nakakwentuhan kaysa nag-shoot, di ba? So, parang na-enjoy ko yun yung nakaka-meet ka ng nakaka-meet ka ng bago, tapos share mo yung experiences mo, tapos ganun, di ba? Parang ang sarap ng dating. So, ayun, mas na-engage ako. Ang hirap kasi, alam ba, sa landscape, ang hirap naman kausapin yung langit, saka yung bundok, di ba? Tama. Unless may kasama kang shooter. Yeah, ganun. Parang naalala ko na it's been, kung namili ako landscape or landscape o portrait, kasi pag landscape, it's more like chasing lights, di ba? Parang ganun ang, naalala ko yung workshop na chasing lights, di ba? Tapos, sa portrait daw, chasing girls. Kaya big season, I think yung big season galing yun. Hindi ko maalala. Basta yun, pag sa landscape daw, chasing lights. Sa portrait daw, chasing girls. Tapos sabi ko, anong pipiliin ko? Sa medyo obvious yata sagot. So, doon ako sa chasing girls. So, kasi marami kasi sa local government ako noon, kami yung mahawak ng pageant noon. So may access ako sa mga aspiring models kumbaga locally. So parang mas convenient sa akin kasi mag-travel wala na akong sasakyan. So mas naging ako dun sa ganun. And at the time kasi super hobby lang naman din talaga. Pang relax lang after 5 days of work sa government, parang ganun. So ayun, nag-evolve siya ng ganun. Tapos ayun, syempre lahat tayo dumaan sa tatawanan lang yung gawa mo, diba? Tama yun. Which, ako rin naman, to be honest, pag nakikita ko yung mga gawa ko, dati tinatawanan ko rin. Pero syempre, that time, proud na proud ka na, diba? Kasi, I remember that time, ang goal ko lang, kasi nabuto ko yung Digicam, is wag magmukhang kuha sa Digicam yung kuha ko sa DSLR. Which, by the way, ang una kong nagamit is Canon 350D. So, yun ang gusto ko, magmukha siyang hindi siya mukhang kuha sa Digicam. So, nung naging hindi na siya mukhang Digicam, sobrang saya ko na. Parang gano'n, di ba? So, proud na proud ako. Pero not knowing na totoo palang sabi nila, your worst photos are your first 10,000 images, di ba? Narinig ko yun. So, sa akin, mas marami pa yata sa 10,000. Pero my point is talagang, matatawa ka na lang na pag naisip mo na yung mga unang photos mo, sobrang bilib sa sarili mo. Makakuha ka lang ng bokeh, parang wow, parang pro na. Tapos ngayon, maisip mo, parang, ito mo yung makakuha ko, parang, kaya hindi ko dinidelete Pag yung mga luma kong gawa, hindi ko dinidelete, hayaan ko lang sila dyan. Kahit makita nila, okay lang yan.
Just to Oh, show na this didn't happen overnight, kumbaga. nanghinayang ako kasi unang account ko na na-report yun eh. So, yung mga unang-una ko talagang pictures ng unang pasok ko sa Canon. Kasi yun yung photo dump, Oo. ano ko eh, parang garbage photo dump ko Oo. yung ano na yun eh, yung group na yun sa Canon. Hindi ko na makita kasi na-delete ko na yung Sayang, di mga ba? pictures. Oh, sayang. So, ngayon, nagpo-photo dump ulit ako sa bagong account. Yeah. Ayun, Hirap. siya nakikita mo siya parang yearly or monthly kasi 'di ba Mm. halimbawa weekly ka nagpo-photo dump doon kasi 'di ba 3 images lang per per Yeah. post. Per Oo. day pala, per day. Ayun. Oo. So nakikita mo Pe- yung progress tsaka yung mga mali mo. Pero ako kung tatanungin, mas nami-miss ko yung panahon na yun na nung nag-experiment. Pa lang ako, lahat Mm. dinidiscover ko. Basta iba yung feeling noon kaysa ngayon na parang, dati kasi you don't conform do sa likes or nung comments ng iba, wala kang pakialam, post ka lang ng post kasi Mm. baguhan ka, di ba? Hindi tulad pag in a way, parang may nakakilala sa'yo, pag makita ka lang ng isang pangit na gawa mo, parang ang dami nang masasabi. Hindi tulad na wala Oo. kang pakialam kung pangit ang maganda. Nami-miss ko yung days na gano'n, to be honest. Parang gano'n. Pero just the same, gano'n pa rin naman. You cannot please everybody. Minsan talaga Mm. may gusto, miss na ayaw. Which, I Oo, acknowledge kasi anong problema doon. kasi magkakaiba naman ng style eh. So Yeah. may iba't iba talagang opinion when it comes to work. And can you share your favorite hindi, ito muna. How do you approach editing sa pag-enhance ng photos mo while maintaining the authenticity ng portrait or ng mismong image? Bali kasi, share ko lang na meron ako parang mindset or mentality kapag nag-shoot saka nag-edit, parang, pero just to say, parang may dalawang goal lang ako sa portraits eh. Napakasimple. One, kailangan yung viewer titingin sa subject. And two, sana hindi na siya alis doon. Parang lahat ng ginagawa ko sa editing, focus sa ganung napakasimpleng goal. Kaya ako ini-enhance yung skin para hindi sila ma-turn off. Kaya ko ini-enhance yung mata para mas ma-focus sila and so on and so forth. In fact, meron nga akong parang challenge sa sarili ko na pag pinost ko yung photos, I'm hoping na yung titingin, it would take him or her at least 5 seconds bago mag-scroll. Parang ganon. Mm. So, yung editing ko, base sa ganon. Pero at the same time, syempre authenticity, well, napaka-subjective kasi authentic di ba? Pero sa akin, usually, more on sa lighting. Parang ganon. Parang, gusto ko yung parang, kung paano tumama yung liwanag, is ganon pa rin. Parang ganon. Yung proportion ng katawan, and so on and so forth. If that is yung authenticity na gusto nila makita. Pero for me kasi parang sa akin, parang gray area yung pagiging authentic eh. Parang sa akin kasi, parang sa akin ito authentic sa akin. Pwedeng sa'yo hindi, di ba? Parang what if ito yung vision ko for being authentic, di ba? So, but then again, syempre, respeto ko rin naman yung opinion ng iba. But then again, sa akin kasi, parang may camera, may rules eh. Para sa akin may camera, may rules eh. Di ba? Pero at the same time, pag nakikita ko yung gawa ng iba, okay lang, sabi ko. In fact, isa sa mga important lessons na natutunan ko sa photography is learn also to appreciate yung gawa ng iba. Kahit hindi ko trip yung style ng editing or yung mismo photography, pero I still wanna learn about it. Kasi one way or another, naka-inspire yun ng ibang tao. Parang ganon. As long as yung isang style, kahit hindi ko gusto, is naka-inspire ng tao, parang I still have to learn it. Kasi parang, alam mo yun, matututo ka doon. Never kong i-dismiss agad. Kung baka ayoko na, wala akong pakialam dyan. Never ganun. Ako pa rin, kahit hindi ko siya trip, titignan ko pa rin, aaralin ko pa rin. Parang naturally curious kasi ako, parang gano'n. So, ganun yung approach ko pag nakita ko, ayos to Sabi ko, although hindi ko to gagawin, pero still, nagustuhan ko to. Parang ganun lagi attitude. Attitude ko towards other styles. Parang gano'n. Tama. Tama naman. Kasi ako minsan, ang alam ko, hindi ko kayang gawin ang boudoir, hindi ko kayang gawin ang landscape. So, meron pa rin at ako natututunan dun sa mga gumagawa nun, kahit paano. Siyempre, naaral mo sa yung tama ng ilaw, paano nila kinompose yung image, ganun. Meron ka pa rin makukuha, diba? Lalo na sa landscape, akala mo parang kukuha ka lang ng kala mo point and shoot lang. Pero hindi Oo, dami techniques, yung paggamit ng filters, yung
pagpili ng tamang location para maging ganun yung dating ng images, di ba? Para magmukhang gumagalaw yung ulap, yung mga gano'n, yung grass, paano sila parang nag-wave, na still image siya. Alam mo yung mga gano'n. Parang sobrang galing. Ganun rin sa boudoir or mga fine art nude. Diba, hindi talaga ako fan. Pero sobrang bilib ko doon sa mga magagaling na gumawa ng gano'n. Kasi para sa akin, napaka-delicate nung subject na yun nung boudoir na no. And still, na-execute nila ng properly na hindi nagmumukhang porn, diba? So, nakakabilib, sobra. Alright. Can you share your favorite editing technique? Ito yung laging tinatanong sa'yo, sir, sa mga comment section eh. Kung ano yung tools na ginagamit mo. Siguro tool or command? Siguro Control Z, undo. lagi ako nagkakamali. More on frequency separation, dodge and burn? Pero honestly, or Lightroom? Technique talaga, talaga. Dodge and burn, paborito ko talaga. It's something na mula noon hanggang ngayon, alam mo yung perfect ko pa rin na hanggang ngayon hindi pa rin ako masaya doon sa output ko. Kaya paborito ko siya kasi para bang every image iba-iba lagi yung approach ko, iba yung dapat gawin. Minsan sumusobra pa rin, minsan kulang naman, minsan sobrang sablay, nagbuwa ko zombie. Alam mo yun, so kaya gusto ko siyang gusto ko siyang ginagawa. I'll be honest, ang idol ko sa Dutch and Bird kasi sa kanya una kong nakita talaga na tinuro syempre kay Park Cruz. Parang sobrang amaze ako dun sa kasi yung Dutch and Burning kasi it will add depth locally kung saan mo gusto. Oo, kahit yung landscape na niya, no? Dutch and Burn pa rin niya. Ang ganda. Diba? Ang astig in such a way na makokontrol mo yung liwanag, yung palo ng liwanag, tapos makakapag-create ka ng depth by using yung konsepto ng 3D, yung liwanag sa kadilim. Ang galing, sobrang bilib ako kay Park. So, parang ganyan, yun yung nag-inspire sa akin. So, paborito ko yung Dutch and Burn. Minsan nga kahit hindi na kailangan, ginagawa ko rin. Just for the sake na magawa ko siya, parang gano'n. So, addict talaga ako sa Dutch and Burn. Yan ang meaning ko. Para sa akin, kung gusto mong maging seryosong retoucher, as in yung retoucher talaga, sa mga studio, basic ang Dutch and Burn. Di ba? Pag sa studio, parang kung gusto mo talaga yung mga high-end retouching, di ba? Kapag hindi ka marunong mag-Dutch and Burn, parang, alam mo yun, parang kulang yung skill mo for that. Yeah. Parang, nag-frequency separation ka lang, tapos nag-add ka lang ng noise, yun na yun. Parang gano'n. Di ba? Oo. Totoo yun. Sa akin kasi, isa sa mga features ng editing style is depth. Gusto ko nag-introduce ng depth. Di ba? So, alam ba, sa mukha ng subject, anything na maliwanag is magmumukhang nakangat, anything madilim is lulubog. Yung simple concept na yun, yung ina-apply ko sa Dutch and Burn which, ganda alam mo yung kaya mo mapatangos yung ilong niya na hindi mo siya liliquify. Alam mo yun? Kaya mo papayat yung mukha niya kahit hindi mo papapayat na liquify. Mapapaganda mo yung mata niya, mapapalalim mo yung brows or etc. by using Dutch and Burn lang. Parang yung lips niya pwede maging supple or plump. Oo, may nagtanong sa akin ito na videographer. Si Sir Eugene ata yung nagtanong nun. Totoo ba na 1 to 3 hours ka mag-edit ng isang photo? Ako mismo? Oo. Ako hindi naman. Depende sa photo. Depende sa mo no? Yung concept mo. Yeah, oo. Kasi kung minsan sa totoo lang kaya bumabagal kasi mabagal yung laptop ko. Pero sabihin mo na mabagal kasi tatagalin, halimbawa magpapalit ako ng background, lalagay ako ng elements, tapos may mga i-fix ka pa ng konting mga ganon. So, matagal yun kasi sa akin sa pagsaselect pa lang dahil yung laptop ko hindi high-end. Alam mo yun, talagang babagal siya. Pero alam ba, yung mga pinost ko kanina, at least, syempre sa tagal ko nang ginagawa, mabilis na yun. Just around, siguro 5 to 15 minutes or to 30 minutes, mga ganun na lang. So, pero yung exage naman yung 3 hours. Unless na meron akong technique na gagamitin na matagal. For example, na-encounter mo na siguro yun na yung meron kasing concept na hindi ka gagamit ng frequency separation pero maayos mo yung gradation na liwanag at dilim using Dutch and Burn. Di ba? May ganung klaseng technique. Yung siya. Kaya hindi ko tinuturo yun sa sa workshop ko. Although kaya kong gawin. Kasi matagal siya. Yes, sobrang tagal. Just imagine tuturuan kita. Tapos 3 hours ko ginagawa yung isang technique. Baka murahin mo ako. Baka mawala ka ng social life sa akin. Lalo na yung diba? yung sa buhok.
diba? Yung pinifrequency separation yung board. Tapos yes. iniisa-isa mo pang ganon. Yun, Grabe, no? May mga bagay na hindi ko tinuturo rin na kaya kong gawin. It's just that, tulad nun, di ba, just imagine, hanapin mo yung halos pixel base ka na, hanapin mo yung liwanag at dilim, tapos pabalansehin mo sila sa isang lugar. Paulit-ulit hanggang makita mo yung tamang, Tapos, pag tinuro ko talaga yun, kaya naman, it's just that, aabot talaga ng, honestly, mga 3 hours, parang ganun. Parang naalala ko yung isang tutorial video na binili ko dati, habang ginagawa niyo yun, parang sabi niya yata, nandiyan pa kayo? Kasi siya mismo nainip na rin. Ang tagal kasi, di ba? Diba? Tapos ang sisingilin mo lang magkano? Less than 500 or 500 per image. So, totoo yun. Pero meron kasi, although usefully, meron kasi ako nabasa dati na may mga studio daw na actually may nakamit akong ganun nagpapa-edit sa akin sa abroad na bawal yung any form of blur. So basically, since sa frequency separation, nagbe-blur ka ng layer doon. So bawal yun. Bawal yun. So ang gagamitin mo yun. Diba? Dodge and burn talaga. Yes. So, pero syempre ibabayad nun. Kasi putsi yung oras na gugugulin for isang image talaga. Si Sir Henry kasi nag-deactivate eh. Ganun siya malaki siya mag-charge per image eh. Alam ko yun yung baka ganun. Kilala mo si Benedict Titan Bensol, Salvacion? Yun, narinig ko na, sir. Yeah. Ganun rin yung ginagawa niya eh. Mataas sila mag-rate ng ganun pag ganun katagal lang editing. Sa akin naman kasi justified naman kasi sobrang work nun. As in talagang pag yun ang ginawa mo talaga sa images mo. Pero ang ganda, ang alam kong gumagawa ng ganyan din si Echo ang sipag niya. Si Echo Luis, yun ginagawa. Kaya ako nasabi kasi minsan nagtanong siya sa akin kung bakit hindi ko daw ituro. Sabi ko sa niya, gusto mo ikaw? Sabi ko rin mo ituro, gano'n katagal ginawa yan? Sabi niya, ganito karami. Just imagine, ituturo ko yun, ganito kahaba yung oras. Diba? Dati, ganyan ako mag-edit, ang tagal. Tapos minsan nagpo-photo manipulation pa ako, change pa akong backdrop. Naisip ko, parang hindi worth it yung binabayad ng client sa akin. kaya ngayon, pag may mga studio shoot na hindi na, less editing na lang. Hindi na talaga yung talagang tutok na tutok talaga ako sa pagda-dodge and burn. Actually, ang totoo niyan, pag sa workshop ko, sinasabi ko sa mga clients ko, alam niyo yung pinakamalaking take-away niyo dito sa workshop ko? Una, hindi ko kayo tuturo na madali. Tuturuan ko yung yung talagang ginagawa ko. Pero another thing is, hindi siya, since hindi siya madali, so sobrang hirap yung tuturo ko, i-wish to dapat tama na kagad yung kuha niyo. Sabi ko, parang sinasabi ko na ganito yung gusto ko mangyari na after this workshop, huwag nyo gagawin na, shoot na lang ako shoot kasi marunong ako mag-edit. No. Magiging thankful ako kapag ang mentality nyo is gagawin ko ng tama para hindi ko na gagawin yung ibang bagay. Tama. Para simple na lang. Dapat sana maging ganun. Sa akin although napaka-ironic na nagtuturo ko ng post-processing, but then again, ang goal ko pa rin is sana maging ganun na maging mentality ng taong natuto sa akin is dapat maganda na agad yung kuha ko para konti na lang yung gagawin ko during post-processing. Diba? Pero just the same, ituturo ko pa rin yung lahat ng alam ko kasi it comes in handy eh. Diba? Hindi, in real world, hindi naman lahat kasi perfect ang kuha mo eh. Diba? So what if hindi maganda yung makeup, hindi maganda tama ng ilaw, pero at least meron kang parang way para gawin yun. At least masasabi mo, ito nakuha kay Sir D. Diba? Pero just the same, lagi kong sinasabi, hindi porket tinuro ko to, lahat to kailangan yung gawin. In fact, would it be wonderful na pag shoot nyo is sasabihin nyo sa sarili, hindi ko na kailangan itong i-edit. Yun yung pinakamagandang feeling. Trust me, sabi ko sa mga nagiging clients ko, alam nila yan. So, ayun. Hopefully, ganun nangyari. Pero syempre, minsan pag tinuruan mo sila, syempre excited silang i-apply yung mga techniques. Yung makikita mo yung mata, sobrang puti kasi tatag nila ako. Tapos sabi nila, tinuro ko daw yun. Anong reaction mo pag ganon? Natatawa ako. Pero syempre, pinipm ko. Syempre, polite. Kino-correct mo naman sila. Syempre. Uy, sabi ko, hindi ganyan yung tinuro ko, Parang mali yun. Ay, sorry. Sorry naman. Sorry sa tag, sir. Hindi, okay lang. Pero, lang. Kasi hindi mo sila masisi kasi first time nilang
na-encounter yung technique. Tapos, minsan, ganun rin naman ako kahit nung una, lahat, parang zombie lahat yung mata, akala mo, kagagalang nag-launch sa nuclear power plant. Parang ganun. So, medyo excited pa silang i-apply. Minsan, yung opacity ng hindi nila gagawin. So, natatawa lang ako. Hindi ko naman sila kinakastigo kasi nagdaan rin naman ako sa ganun. Hindi naman ako magyayabang na yung perfect na ako nung una pa. Hindi So, dumaan rin naman ako sa ganun Pero as a mentor, siguro, more on, mas maganda siguro na i-guide ko sila, di ba? Kesa pagalitan. Correct. Tsaka dati, nung share ko lang, sa akin, dati, ganyan ako mag-edit. As in, matagal. Tapos yung mata, sobrang enhanced. Ganun. Basta ang tagal ko mag-edit. Nung may nag-feedback sa akin ng client, ma'am, pwede po pa-re-edit kasi mukha po akong anime. Diba? Diba? May mga taong hindi makaka-appreciate talaga ng ginagawa mo. Yeah. Siyempre. Yung ang tagal mong in-edit yung picture na yun, tapos hindi pala niya trip. Ganon. Yung pinapayat mo siya, yung pala hindi mo appreciate. Kaya ngayon, ang tagal mong finigure out para maging appropriate yung ratio ng katawan niya. Yung pala, para maging perfect siya, diba? Yung pala ayaw pala niya. Ganun talaga. Kaya ngayon, nag-a-ask na ako ng feedback muna. Anong gusto mong ipatanggal? Anong gusto mong ipa-edit? Bago ko gawin kasi masayang oras ko, diba? Minsan, by default, hindi ako nagtatanggal ng nunal, gano'n. Pero meron ako naging client na tanggalin ko daw, ha? Okay. Ang daming photos. May ganyan ako. May pinapatanggal na balat. Gano'n. Minsan yung bakuna, hindi ko rin tinatanggal yun kasi marker yan. Pero meron, magugulat ka, tanggalin ko daw. Ganun, di ba? Kasi may bakuna na talagang halatang halata, yung malaki talaga siya. Tapos parang kulay brown na. Nakala mo sumali sa fraternity. Ayun, may question dito. Sir D, binenta nyo na po ba yung 650D at 50mm nyo? Oo. Matagal yun na. Kasi naabutan ko na camera nyo, tapos gamit ko pa nun 550D. Oo. Pero love na love ka. Kahit yung 550D, 550D kasi, mini 7D yan. Parang kung ano yung specs ng 550, same sila ng 7D halos. Parang gano'n. So, nagkaroon ako 550 Parang dumaan ako sa 350, 450, 550, tas 650. Yun yung mga dinaanan ko So, in a way, parang doon ako nakilala. Ang gamit ko ng puro mga entry level. Pero sa akin kasi, hindi naman sa kahit anong camera bigay mo sa akin, basta matino yung lente. Go ako Basta alam ko lang kung paano kalikutin yung exposure triangle niya. Go ako doon. Kaya minsan, may nagtatanong, Sir G, what if, ano kaya yung dating ng kuha mo kapag gumamit ka ng medium format, parang gano'n. Sagot ko, same pa rin. Same pa rin, ganyan pa rin yung magiging kulayan ko, ganyan pa rin yung magiging, siguro mas dadali. Kasi yung alam ba, hindi ako masyado problema dun sa quality ni shadows, etc. Yung siguro hindi ko kailangan magtanggal ako ng noise, etc. Pero at the end of the day, most likely, halos same pa rin yung magiging output ko. Parang kahit pag-gamitin mo ko ng this and that. Yung nga lang, palagi ko sinasabi, una, yung sinasabi lang wala sa pana, nasa Indian. I don't know, hindi ako masyadong doon. Para sa akin, may reason bakit bumibili ka ng mas mahal. Kasi, mas mapapadali yung workflow mo, kumbaga. Diba? Kasi imagine, nag-low light ka, tapos, kit light tapos yung sa 51.2. So, pustanta, kahit parehas sila ng skill, pwedeng mangyari na same yung final output nila, pero pupustahan ko mas mabilis makakarating doon yung gamit na 51.2 kaysa yung naka-fit lens. Tama ba ako? Parang, so mahalaga Iba pa rin. Oo. Sa akin mahalaga pa rin yung So pag may nagsabi sa akin, buti pa ikaw, ganyan lang ang gear mo. Ang sagot ko is, hindi, may rason bakit ganyan kamahal yan. May something dyan na para mas dumali yung ginagawa natin. Diba? So sa akin, lang din laging halos para sa akin, halos same lang din yung magiging output ko. Pero yung nga lang, syempre sino bang tatanggisan ng pakagandang camera, diba? Parang sa akin, hindi ko tatanggalin yun. Pero hindi ko gagawin excuse na ganito lang yung camera ko, kaya ganito lang yung output ko. Yun yung lagi ko sinasabi, huwag nyo gagawin excuse na dahil ganito lang yung gamit nyo, ganito lang yung output nyo. Instead, ang mangyari kasi nun, dapat mag-strive kayo na matuto ng mga bagay para i-compensate yung kakulangan nyo sa ibang bagay.
Parang gano'n. Sabi nga nila, necessity is the mother of all invention. Di ba? Pag kulang ka doon sa gear, kulang ka sa... So, dapat, alam mo yung dapat gawin para ma-compensate or ma-maximize mo yung current gear mo. Hindi ka dapat gumawa ng excuses dahil hindi ko nagagawin itong, hindi na ako mag-shoot dahil ganito. Hindi. Dapat, sabi ko nga, yung mastery kasi ng gamit, it's just knowing kung saan at pwede mo magamit yung current gear mo. Kapag hindi pwede, di wag mo gawin. Parang ganun. Alam naman natin may limitations lahat ng gamit natin. Di ba? So ganun lang. Ngayon, kung habang ganito mo yung gamit mo, so, isip ka ng mga concepts or style na pwede sa ganung concept, di ba? Kahit pa sabi natin quick lens yan. Parang ganun. Okay. Commercial lang tayo. Magsha-shoutout lang tayo ng mga ilang... Yeah, sure. Yeah. Ayun. Present, Jericho Guanson Jota. Hi, sir. Tapos, Michael Boston. Hello, Sir D. Tapos, Joe Derams. Hello, Sir D. Tapos, good evening po sa lahat. Tapos, si Sir Bergie. Bergie, yeah. Yun. Nice to be back daw, Sir D. Yeah, yan yung mga kakwentuhan ko nung panahon ng pandemic. Sila yung sa mga podcast ko dati. Sila yung mga lagi kong kakwentuhan. Oo, nakita ko na rin siya personal sa workshop ni Sir Richard. Oo nga pala na rin siya. Sir Japs Ramiskal. Ayun, sabi nga nila kapag ang kuha mo ilang taon nang nakalipas ay parehas pa din hanggang ngayon, ibig sabihin wala kang improvement at naging stagnant na lang ang skills mo. Keep up the good work, Sir D and Pam Queen. Ayun. Thank you. Hello po ulit, ma'am. Ayun, si Sir RP ito ba yung from UK? Hindi, iba ata to. Ayan, Aisel Marie. Hello, Sir D. Asuncion. Tapos, Richard Corda. Hello, sir. Watching from Qatar. Qatar summer. Ayun. Pag may mga question kayo, sabihin nyo lang. Ayan, ako may follow-up question ako regarding editing. Since tinuturo mo na siya sa halos lahat ng mga interested, anong say mo na halos pare-pares na kayo ng gawa? The thing is, alam mo, may natutunan kay Parkus nung workshop ako sa kanya. Pagkatapos namin, sinasabi niya to, which sinasabi ko rin sa mga estudyante ko. Sa una kasi, para sa akin, part ng pag-aaral is gagayahin mo. Tama? Pag meron kang gusto matutunan, gagayahin mo siya. So, okay lang yun para sa akin. Sa una. Pero sabi ko, nung tumatagal na, ano nang feeling? Pag tumatagal, sinasabihan ko sila na na hanapin niyo yung style niyo. Kasi kapag ginawa niyo lang, ako lang sisikat niyan. Hindi kayo makakahanap ng niche niyo sa industry kung gaya-gaya na lang kayo, kung pag nauso yung Miko preset, lahat kayo naka-Miko preset, or LX3, lahat kayo naka-LX3. Alam mo yung mga preset, no? So, lahat kayo pare-pares na kay tsura. Alam mo yun, maganda nga yung gawa mo, pero pag nakita ng iba, agad nila maiisip, parang nakita ko na to eh. Parang sa iba, di ba? So, parang part kasi ng pag-aaral is, yes, paggagaya, pero as you go on, dapat madidevelop mo yung yung sarili mong style, di ba? And paano mo gagawin yun? Tumingin ka rin ng ibang style. I-try mong i-mix and match yung current na alam mo. Tapos try mong i-adapt rin yung ibang style para makita mo pag pinag-mix ba yun, yung element ba nito sa element nun is magmamatch ba sila. Pag ginawa mo, nagustuhan mo ba siya? Tapos ulitin mo pa ba siya? Parang gano'n. So, ako minsan, nakikita ko din sa mga nagpo-post sa Canon groups. Unang tingin ko pa lang, student to ni Sir D. Gano'n. Oo, alam ko na agad. Pero you know what, ang sarap nung, in a way, sabihin ko na sa feeling. Kasi dati may nagtanong sa akin, nung bago pa lang, Sir D, anong masabi mo na balang araw is kapag may natuturuan ka, tapos pagdamuli mas magaling pa siya sa'yo. Kaya tinanong sa akin yun. Ang sagot ko noon, at hanggang ngayon, actually hindi ko problema yan eh. Alam mo problema ko? Ang problema ko, baka mamaya tapos ko na itong ginagawang to, wala pa rin natuto sa akin. Diba? Mas masakit ang loob ko noon. Pero the mere fact na kahit paano, may mga natuto, in fact, yung iba, aminin ko, mas magagaling na talaga. Parang sa akin, yun, alam mo yung kumbaga sa at the end of the day, ang sarap ng feeling na kapag hindi na ako nakakapag-shoot at hindi na ako nagpo-post. Tapos, but still may makikita kayo na
nagpo-post na, uy, Oo. estudyante ni Sir D. Ang Oo. sarap nun kasi Diba? bumasa na yung legacy mo na yan eh. They're Mm. posting for me eh. Parang ganun. So, sarap na feeling na ganun. Pero syempre, still meaning ko sa mga lahat ng estudyante ko, ang pinaka-believe ako, yung mga hindi mo na alam na estudyante ko na sila. I'll be honest na. Yung pag nakita mo yung gawa nila, hindi mo isipin na estudyante ko. Yung parang malilito ka. Teka, may pagka-Sir D pero iba eh. Ganon, oo. Pero yun ang gustong-gusto ko. Yun yung gustong-gusto ko nakikita. Kasi alam ko nag-grow siya as an artist, kumbaga. Hindi yung hanggang ngayon ganun pa rin, 'di ba? Parang sarap na feeling ng ganun na may mga pitch, marami namang ganun. In fact, mas magagaling na nga sila. Nakakatuwa. Ayun, may mga nag-message na mga Ian Atienza, former student here. Tapos Oliver Bong. Hello po. Good evening po sa lahat. Yeah. Tapos si Sir Herc Pakansan. Sir Gilbert din, nandito din. Hello guys. Tapos Yia Sayosa, may question. Natanggap pa po ba kayo ng apprentice? 1DX Mark II po ang body ko. Bigla ako Wow. Hindi natawa ako kasi kapag kukuha ko apprentice ngayon, malamang taga-tulak ng wheelchair ko. Oo. Nung nasa Manila ako, yes. May mga naging apprentice ako, lagi ko sinasama sa shoots. Ganda ng camera ni Mama. Yeah. Tapos kung yung camera mo yan, malamang yan ang gagamitin natin. Hindi yung camera mo. 1DX eh. Diba? Ganda niyan. 1DX ka pala, di ba? So, pero yes, tumatanggap ako. Pero add na lang ako. Pero most likely, pag magaling na ako, siguro next year na ako makakapag-shoot ulit. Yes, gusto ko nagsasama ng apprentice. It's just that, lang. Yung nga lang, medyo maselan ako pag may apprentice. Pag gusto ko apprentice, is apprentice talaga. Kasi nung nag-apprentice ako noon, nalala ko, hindi ako nag-shoot. Kasi nagbubuhat talaga ako ng gamit. Why? I mean, pinili ko talaga na gano'n. Kasi gusto ko noon, nanonood lang talaga ako. Gusto kong panoorin yung ginagawa ng master ko or yung mentor ko. Gusto ko makita kung paano niya i-handle yung situation. Hindi ako nakiki-epal na mag-shoot. Parang gano'n. Tapos ina-absorb ko lahat yung tinuturo niya. Well, gano'n ako mag-aral eh. Pag nag-aral ako, pag in-assume ko na mentor kita, kasi ibababa ko talaga yung sarili ko. Kahit alam ko na yung ibang mong ginagawa. Kasi parang gusto ko para akong sponge na lahat ng ituturo mo, tatanggapin ko. Later on, saka ko na lang i-filter. Diba? Pero saka mo na lang sisingitan. Yeah, pero dahil tinanggap ko na mentor kita, tatanggapin ko lahat ng turo mo. And kung ano yung kailangan kong gawin, na according to you is dapat kong gawin, di gagawin ko. Ganun eh. Ganun ako. Kung basta ganun yung approach ko sa pag-aaral eh. Ganun. Kasi minsan kasi yung iba, magpapaturo. Pero meron na silang mga ibang alam. Para sa akin, alam mo yung mas emptier cup. Diba? Alam mo yung sinasabi nila lagi niya. Kumbaga parang sa sponge, bigain mo muna yung bago ka magtanong. Diba? Actually, kay Bruce Lee, diba? Yung kapag hindi mo yung empty yung cup mo, matatapon lang yung laman ng cup. Yung iba kasi, diba, sabihin ko sa'yo, ganito, nagpaturo sa akin, nagbayad, tapos halimbawa, sample, magtuturo ko Dutch and Burn. Since nakita niya sa YouTube, ang mangyayari, pag tinuro ko na yon, yung attention span niya bababa kasi nakita ko na sa YouTube to. Mali yun. Kasi malay mo, may iba akong approach or may mga dinagdag ako na wala doon sa YouTube, di sayang. Diba? So, minsan sinasabihan ko, kailangan marunong kayo mag-empty ng cup niyo. Kasi kung hindi, sayang yung binayad nyo sa akin. Tandaan nyo, nakuha ko na yung bayad nyo. Lagi ko sinasabing ganun. Pero my point is, parang ma-maximize nyo, kailangan pumunta kayo dito na kunyari parang blank slate kayo. Tapos, try to observe everything as it is. Tapos sa kanya lang idagdag yung dati yung alam. Hindi yung nag-aaral pa lang kayo, binimix nyo na kagad sa isip yung dati yung alam. Para sa akin, hindi productive yun. Parang gano'n. Parang hindi nyo ma-maximize yung binayad sa akin kung gano'n. Tapos piliin nyo, yung kumbaga, parang ako kasi ganito. Kaya sa newborn ko, hindi parehas ng sa ibang newborn photographer na quality. Kasi iba na yung mix ng learning ko eh. So, meron siyang halong Kelly Brown, may halong Richard Gatmaitan, may halong Sir D, may ibang part yun na ng editing na halo-halo na siya. Meron akong Anna Brandt na na style din, ganun. Kaya medyo unique siya. Yun yung, di ba, yun yung sinasabi ko kanina in such a way, hindi ka nag-stick dun sa nag-aaral ka ganito, yes, nag-aaral ka ganito, yes. Pero hindi ka nag-stick lang doon. Parang minix and match mo. Hanggang later on,
nagmamatch siya dun sa vision mo na ano ba yung gusto Mm. style mo na makikilala ka. Then doon ka talaga makikilala kasi makikita nila na yung good qualities na ng bawat isang mentor, kinuha mo, tapos minix mo para doon sa sarili mong style. Sana maging ganun, di ba? Oo. Para Tapos ano, until now, hindi ako satisfied sa ganong quality lang. Gusto ko may ganito, may continuity, tapos yung hinahanap ko pa rin siya until now eh. And I hope yeah. ma-reach ko yung ganong goal na meron ng malas Lewinsky ganon na ano, yung Ay, tipong wow. pagtingin mo lang ng ano ng picture. I mean, ano lang naman. Sample lang naman. Yung parang pagtingin mo na agad ng picture, ay, si Lewinsky yun. Sana Oo, di ganun, ba? ma-reach ko yung ganun na, ay, gawa to ni Queen, Yeah. ganun. Naalala ko si Stravinsky, ano yan. Mm. Siya yung nag-inspire actually sa akin mag-fine art. Eh. Diba? Ang Parang ganda eh, no? bigla lang dumaan yun eh. Sa wall, parang, Mm. uy, ano to? Sabi ko, ang ganda. Sabi ko, tapos nakita ko yung mga gawa niya. Grabe, as in talagang, yun talaga yung, for the whole year yata at that time, I think last year yun, parang lahat na lang yun lang nasa isip ko kasi sobrang gusto ko yung ginagawa. Ang Di lupit eh, ba? no? Pero Yeah. ayaw niya buti nga ngayon, nagbi-BTS na siya ng Reels. Ah, Dati hindi niya oo. ginagawa yun eh. Oo. Yeah. Pero minsan nakakagulat yung mga before niya kasi ang gaganda niya eh. Mm-mm. Di ba? Mm-mm. Parang shit, before talaga to. Parang Oo. minsan kasi hinulaan. Minsan kasi para makuha mo para mahulaan mo, ma-reverse engineer mo yung editing ng Mm-mm. isang artist, minsan dapat mo makita yung before. Tama? Oo, Kasi correct. baka mamaya, minsan may nagtatanong sa akin, Sir Deep, sige mo paano i-edit to? Tapos ang dami kong sinabi, tapos nakita ko yung before, yung pala wala nang pala siya masyadong ginawa. Oo. My point is, magmumukha akong tanga kung hindi ko nakita yung before. Di ba? Correct. So tulad nun, ano ba, yung nakita ko napaka-perfect ng ilaw, nagaling na Mm-mm. pala yung sa mata. Ang ano lang is gusto ko sa kanya, naglalagay pa siya pag naglalagay siya ng salamin. Di ba pag nagpapasat ka ng salamin, tatanggalin mo talaga yung salamin para walang reflect. Oo. Tapos ilalagay niya ulit, di ba? Oo. Parang, ganun pa yun. Parang nagugulat ako. Mm. Parang Galing para ano. siya naman, para maging realistic nga naman, catching sa mata niya, yung gano'n, yung mga flares and everything. Pero nakikita ko, ang ganda na rin talaga eh. Tapos ngayon Honest. napansin ko, nag-aano na siya, nag-explore na siya ng mga RGB lights when it Ah, comes to oo. maternity. Pansin mo, Yes, parang oo. nagbabago siya ng style or nag-i-incorporate siya ng style. Ang ganda pa rin eh, Oo. no? Yes, Astig. yes. Kahit yung mga outdoor niya, no? Oo, kahit yung Sobra. outdoor. Matanong ko sa'yo, naniniwala ko ba na alam ba, taga-Europe yan, di ba? Poland ba siya? Parang Polish yata siya. Hindi ko alam. Ano ba Parang, siya? parang feeling ko eh. Parang kasi Parang Slavinsky. Swedish siya na ano eh. Ganun ba? Yun. Oo. So, Hindi ako naniniwala ka sure. ba? Or Minsan siguro, Russian. Alam ko Russian. malaking tulong na kapag yung pag nag-shoot ka sa lugar nila. Alam mo yung feeling ko pag nag-shoot ka ng alas 2 sa iba pag nag-shoot ka ng alas 2 sa Pilipinas. Wala. Ang init lang. Pero sa ibang lugar, I mean, pag nag-shoot Ang ka sa ganda ibang yun, oh. lugar, para sa akin, I think factor yun. Kasi minsan, dati nung panahon ng pandemic, nauso yung parang free for all na nagpapa-edit sila. Tapos malalaman mo anong oras sila nag-shoot. Parang bang, ha? Oo. Pag Bakit ganito, alas dos? Ganun yung ano, di ba? yung O kaya light minsan, dun. lalo na yung mga lugar na nag-shoot sila ng alas 6 pero ang liwanag pa. Di ba? Sa atin, ang dilim na. So, Tsaka yung style na rin nila, parang depende na rin sa location, no? yes, Kasi oo. kagaya ni Noel Mirabella, ang ganda kasi ng lugar Yeah. nila, no? Halos lahat dun, Yeah. picture perfect ang spot, eh. So, iba rin yung style ng editing niya, nakabase din dun sa lugar. Ang galing. Pero alam mo, may nagsabi rin sa akin Australia naman, ingit naman sila sa mga ibang Asian na photographers. Kasi yung Australia, puro puti yung tao, parang ganun. Tayo, Asian, Indonesian, so ganun. Yung kulay ng skin ng tao, iba-iba, parang ganun. So sanay tayo dun sa treatment ng kulay, ng balat, etc. Oo. Parang iba daw yung vision natin kasi yung araw-araw na nakikita natin, hindi tulad daw sa kanila. Parang in a way, naniniwala rin ako doon. Kumbaga, alam na natin, nakikita na natin kung ma-magenta masyado to, or ma-green, or ma-yellow. Kita na agad kasi natin. Unlike sa skin nila, no? Yun na eh. Sanay sila na pale lang, gano'n. Tapos yung Pilipino, puro pale naman. Parang ironic, di ba? Unless nagugluta tayo yung Pinay or Pinoy. Yeah, yun. Ayun, may question ba dito?
Di naman question. Sabi ni Sir Jasper, naalala ko noon, sabi ni Sir D, be humble of your gears, be proud of your skills. Nice. Sinabi ko ba yun? So, ikaw ba nagsabi Yeah, noon? Baka iba yeah. yan. Hindi, siya daw. Oo. Ayun. Minsan kasi ang weird, ito parang siguro ran, ang weird na magpo-post ka ng ganda ng gear mo. Tapos wala rin nadagdag sa output mo. Sorry ha. Pero syempre pag may nakita ka magandang gear, how you wish na na magko-compensate yun doon sa bagong mga outputs mo. Yung iba tapos, di ba? So parang hindi mo rin na-maximize, di ba? Pero syempre, I'll be honest, parang out of inggit na rin, iisip ko rin na syempre mas gusto ko rin sana ganun yung gear ko kasi alam ko mas mapapadali yung workflow ko towards a certain output. Parang ganun. Pero, yun nga, para sa akin, it's not an excuse. Parang ganun. Tapos, hello, Ma'am Queen, watching from Palawan. Ay, hi, Sir Dave Adier de Monte. Hello po. Tapos, Sir Kane Pedroso, gandang gabi. Ayun. Yeah, alright. Mga friends ko yun si Sir Kane sa sa PAP, sa isang group dati, kasama ko yung mga sila yung nag-welcome sa akin sa Manila nung pumunta ako ng Manila, sila Kane Pedroso. Okay. Ayun, sabi nga ni Sir Kane Pedroso, si D ang namimiss ko sa mga photographer event and gathering. Ayun, sabi niya. Kasi puro lang kami kwentuhan. Yung ganun. Ayun, Sir D, ask ko lang, si Sir Jasper Ian to. Ask ko lang kung may dream gear ka at kung ano yun. Ikaw naman, Ma'am Queen, ano? Ikaw muna dream gear? Oh, siguro kung camera, yung Hasselblad na ilang araw. Alam mo yung Hasselblad na mukha siyang, yung style, yung mukha niya, yung parang yung classic pa rin. Nakalimutan ko yung basta yung Hasselblad na yun. Tapos yung pinakamabilis na lente kasi noon 85 1.8 lang eh. Although may 135 f2, alam mo yun. Pero nakalimutan ko lang yung Pero syempre kung dream na lang din, yun na. Siguro kung medyo bababa ang expectation, syempre yung siguro Fuji na medium format, to be honest. Yung GFX something 2, parang gano'n. So, parang ang sarap ng ganun. Pero syempre, magkano kaya? Ang alam ko yung sinasabi kong Hasselblad is like 1.8 million eh. Hindi ko alam kung kasama na yung tax, di ba? So, pag ganun, bibili lang siguro ang kotse ko. Oo, tama. Tsaka Hasselblad ka na. Diba? Siguro, sa akin, 5 years from now, 5 years from now talaga, or 3 years from now, siguro, yung Fujifilm. Tapos, kung talagang dream gear, no? Leica. Leica. Yeah. Ayun. Leica. May medium format rin ba si Leica? Hindi ko alam eh. Parang meron ba? Parang meron din. Yeah, alam ko. Doon sa list of best, parang nakita ko eh. List of best medium format, parang ganun. Pero parang kasi na-imagine ko pag nag-medium format ka nun, automatic mag-upgrade ka ng computer. Saka pag naka-Leica ka, parang, ay wow, yaman, ganon. Amoy mayaman, ganon. Diba? Diba? Ayun, pa-shoutout po kami sa Spartans, RP Del Rosario. Hello, Spartans. Ayan. Alvin Casitas, good evening, watching from Aklan. Wow, lalayo nyo na. Yeah. Si Sir Alvin laging kasama ni Sir Leandro yan dati. Tapos, ayan. Grabe no. Bigla na wala si Sir Leandro. Kaya nga, na-miss ko bigla eh. Kasi lagi kong nakikita yung pag nakikita ko si Mang Andres na, Mang Andres kasi ang tawag ko sa kanya. Active pa rin kayo sa Halpa? Or hindi ako hindi na, matagal na. Ayun, binanggit ni Richard, Hasselblad CFB 100C. Ayun, diba? Ayoko na kasi ayoko i-memorize kasi naglalaway lang pag nakikita ko. Parang, oh shit, sabi ko. Grabe yun, grabe. Mahal niyan. Parang iisip ko pag nag-street photography ka, gamit mo yun. Parang pag nahila yun sa tondo, iyak ka na lang. Oo, wag sa tondo, wag sa mga ganun lugar, Pasay. Iwas ka. Iyak ka na lang, diba? BGC, dalhin mo, okay lang. Pwede. Diba? Ayan, what are the common misconception about photo editing that you've encountered? Pinaka? Pinaka. Ako yung yung sasabihin nila na, bakit nung panahon film, di naman sila nag-edit? That's BS. That's not true. Kasi ini-edit talaga nila yung film na yan.
alam mo sino nag-explain sa akin pa yan? Si Mang Andres mismo. Speaking of film. Sinabi niya, alam mo bang bullshit yung sinasabi nila na na hindi nag-e-edit. Ang totoo nun, ito yung totoo. Ang nag-e-edit nun yung studio. Alam mo yung mga nilalabas ng mga studio nun? Kasi meron silang dark room. So, alam mo yung, sabi nga niya yung mga black and white, meron kami parang, sabi niya, meron daw silang parang mga lapis na kung saan depende sa tone ng balat. Yung alam mo, pag may tigawat siya sa may dark so lalapisin lang din nila yung kumbaga para pumantay siya. So wala siyang tigawat, parang gano'n. Parang gano'n yung concept. Parang sabi niya, nagda-dots and burn sila sa mata. Meron daw silang shoot na malaking pamilya kasi hindi nila pwedeng ma-shoot ng sabay-sabay. So nung post-process niya, pinagduksong-duksong na lang daw niya into one frame. Parang gano'n. So ang totoo daw nun is, nung unang panahon, parang unang panahon, hindi kasi accessible sa lahat ng darkroom. Ngayon, sabi niya, aminin ko sa'yo, sabi ni Mang Andres, kung noon may Photoshop na, malamang best friend ko yan, sabi ni Mang Andres. So, niniwala ko doon na, kasi ngayon, dahil nandiyan na yung computer, nandiyan na yung technology, tapos hindi mo take advantage, napaka-bullshit doon, sabi ni Mang Andres. Which, kaya yun, nag-research nga ako, totoo yun. Ang dami palang bagay na ginagawa ni edit nun. Kahit sa Jari noon, dati na ginagawa na kapag may nag-attend ng rally, pag konti lang, tapos dinadagdagan nilang ganyan. Kasi imagine, noong pa lang ginagawa na yun. So, wag nila sabihin. Na, actually, nung yung course ko kasi may basic photography, so diniscuss sa amin yan. Meron naman sa YouTube niyan. Pero ayun, yung film mismo, kinukulayan nila yun. May movie niyan eh. Anong movie nga yun? Kalimutan ko. Or documentary? Or oo, documentary. Hindi, movie talaga eh. Basta kinukulayan nila yon yung motion picture na yun. Isa-isa. Isa-isa. Pati yung damit, yung mismong film, kinukulayan nila yon. Tinuro sa amin yun sa basic photography. Tapos pinakita nila yung book. Tungkol sa history, hanapin niyo sa YouTube yung Genius of Photography by BBC. BBC gumawa nun. Sobrang ganda nun. Kasi makikita niyo yung history ng photography mula noon hanggang ngayon. Nagsimula dun sa paggamit ng hole, ang tawag doon. Basta, tapos yung iba't ibang klase, mga plates, paano ginamit yun, etc. etc. Ang galing, ang galing. Paano naging part yung photography do sa buhay ng tao. Meron nga yung isang street photographer sa Paris na kung saan mula bata siya hanggang nung namatay siya nung I think 28 pa lang. Makikita mo yung mga kuha niya, makikita yung point of view niya pataas ng pataas kasi bata pa lang siya eh. Tapos araw-araw siya nag-shoot kumbaga, so malamang mayaman siya. In fact, siya yung unang photographer na nakakuha ng jump shot, parang gano'n. Sa isang babae. So nakalimutan ko na yung name niya, pero isa siyang Paris photographer. Parang, so sobrang laking bagay ng documentary yung Genius of Photography, hanapin niyo na lang. Hindi ko lang alam kung available ka rin. So kung hindi kayo nagdaan sa mga photography class or basic photography class, ayun, search lang kayo sa YouTube. Ayun nga yung sinabi ni Sir D. Genius Photography. Okay, next question. How do you ensure yung editing process nyo aligns dun sa creative vision mo pag nag-shoot ka? So, halimbawa, nag-shoot ka ng ganito. Tapos, paano mo siya ina-align yung editing process? Ako, meaning ko, pag nagsishoot ako, iniisip ko kagad, yung mga bagay na kailangan maayos na, ayusin ko na ngayon. Parang laging ganun, kasi tamad ako. So, yung pag ganito na, alam ba, may mga certain rules ako. Sample, kapag mag-shoot ako ng fine art, tapos yung background, bala ko ng paltan, dapat gray ang gagamitin ko para madali magpalit. Hindi na ako magpapakita ng green or red or something. Diba? So, pag nag-shoot akong ganito, diba sa outdoor, dapat okay na yung lighting nito. Dapat ganito na halos, konti na lang gagalawin ko. Kasi, ayokong magpapakahirap pa at the end of the day. Although, siguro pag talagang in-effortan ko, kaya kong abutin yung pero hindi ganun ang mentality ko eh. Ang mentality ko is yun yung tinuturo ko sa mga naging estudyante ko. Dapat shoot pa lang, pilitin nyo na makuha nyo yung tamang output na kaya nyo. Na hindi nyo sasabihin na pagdating sa post-processing, doon nyo na lang dadalhin. Parang ganun. So, laging ganun yung mentality ko. Tapos, may mga bagay kasi na hindi madaling i-edit, 'di ba? Yung pangit na poses, kilikili. Or kilikili, mahirap i-edit 'yan. So yung mga ganung bagay is kailangan inaayos ko na sa Yun na lang buhok eh, 'di ba? I mean, kapag ako rule ko sa buhok is kapag
ilang piraso siya, ayusin ko siya. Pero pag minsan marami, minsan maganda, may drama pa siya. Mm-mm. Pero pag ilang piraso, the more napapaayos ko yun. Kasi imagine, 3 piraso na pag dumaan sa mata, ilang minutes mo na gagawin yun. Di ba nakakairita? Samantalang kung shoot, inayos mo na. Di ba? Lalo na pag studio. Kung inayos Pero mo na, ngayon, dahil sa generative feel, yeah. napadali, no? Kaya lang, nag-iiba pa rin yung itsura ng mata. Yeah, hindi ko lang alam yung naayos ng ba ng generative film, may nakita ko, I think si Board siyang gumawa nun, yung may mga lumilipad-lipad na buhok, tapos sinilect niya, tapos nilagay niya fixed hair. Nakita mo ba yun? Oo, nakita ko. Tapos ang lumabas, nilagay niya. Ang ginawa ng AI, nilagay niya ng supply. Parang gusto sabihin ng AI, ikaw na bahala. Parang gano'n. Minsan nga, minsan nga pag may newborn, di ba, pag sa Froggy or basta may assistant hand, tapos papa-remove ko yung hand. Ibang kamay naman yung di ba? Minsan ang weird eh. Oo, correct. Pero laking bagay ng AI para mapadali yung mga ganun. Para mapadali lang, oo. Tulong lang siya, tulong. Pag talagang yung mga ideas na dati ang hirap execute, mas madali na ngayon. Si Sir Kane ulit. Park Cruz, D. Asuncion, and Richard Gatmaitan malulupit ang workflow sa editing ng picture. True. Yun nga ang tanong ko kay Sir Richard dati nagma-masterclass ako dyan. Hindi ko pa ata natanong, pero gusto ko tanungin. Sa'yo ko na lang tanong. Hindi pa kayo nagko-collab? Hindi pa. No? Alam mo si Richard noon, nagpapa-workshop na siya. Tengkot pa ako noon sa Photoshop. Pero I mean, nauna talaga siya sa akin kasi naalala ko, gusto ko magpunta sa workshop niya yung una kasi mga workshop niya is photo manipulation eh. Actually, yun yung inabutan kong Richard. Ganun. Tapos, it's just that laging may wedding noon. Laging natatapos sa wedding, hindi ako nakakapunta. Tropa ko na nun si Jones Baguio, laging sinasabi, Sir D, punta tayo kay Richard dito. It's just that malas lang talaga ako. Hanggang nung transition na siya. Yung iba kasi sa ngayon, syempre yung mga bago ang alam nila kay Richard, yung mga gawa niya ngayon. Fine art, syempre dumaan siya nun. In a way, parang naging idol rin namin si Emil Soto nun. So dumaan siya sa ganun. Pero yung iba, hindi nila inabutin yung mga photo manip yung malulupit eh. Just saying. So, pag try nyo kalkalin. Pinakita niya lang sa akin. Diba? So, try nilang kalkalin yung mga gawa niyo, mga ganun. So, kaya okay, hindi ako nagugulat sa output niyo ngayon. Kasi nung pa lang, alam ko, kaya na niyong gawin niyo. Ang mga kasabay niyo, sila Itumo, sino pa ba? So, hindi ko lang yung kasabay niyo si Mang Tasio eh. Pero, parang later na si Mang Tasio. Parang gano'n. So, yun yung mga gustong-gusto kong mga photo manip at that time. Ayun, the first photographer came from our town, Patnongon, Felix Laureño, sabi ni Sir Tonsi Escalio. History yan Ma-research nga yan. Tapos, si Sir Dave, ulit, Sir, what if yung style is moving like parang candid? Paano mo ma-handle yung MUA or makeup artist? Kasi nai-stress sila, lalo na ngarag si face ng bride. Problema ng MUA. Problema ng MUA. Pero lahat naman nadadal sa magandang usapan, I think. Diba? Ako, kausapin ko na lang na pag kailangan talaga kausapin. Pero minsan kasi kung maayos naman yung makeup, pwede mo nang kausapin naman yung bride eh. Pero sa akin tandaan mo, para sa akin lagi ko sinasabi, kapag yung subject mo hindi talaga siya model, huwag mo na pahirapan masyado. Kasi baka mamaya although nandun yung goal mo na makapag-create ng ganitong klaseng output, pero pag hindi na model talaga yun, tulad ng client, huwag mo na pahirapan sa way. Pag step na talaga. Kasi yung iba kasi parang pinapahirapan masyado yung subject sila, tulad ng client, tapos bride, hindi naman talaga siya model, tapos pinipilit yung ganito. Minsan nagsasayang na lang kayo oras na the same. Di ba? Pero lalo na sa buntis, sobrang stiff talaga ng katawan nila. Ewan ko, advantage na lang siguro na babae ako, pero I ask permission naman bago hawakan yung client. Ako na mismo nagpo-post sa kanila para hindi na sila nahihirapan. So, yung fact na isipin mo lalaki yung model, lalaki yung photographer, tapos yung alam mo, maternity, di ba? So, it's not often na maghuhubad siya. In a way kasi, di ba? Parang yung mga ibang nakita maternity, semi-nude na siya. So, just imagine kung gano'n yung stress pa lang na yung nakita yung katawan niya. Parang gano'n. Tapos,
So sa akin, kailangan mag-devise ka ng mga, kailangan ano, para sa akin, ang gagawin ko nun is, gagawa muna ako ng mga money shots, yung mga simple, pero alam ko may dating. Tapos kapag naubos ko na, doon ko palang gagawin yung mga bonus shots na pwede. Para if ever, ikaw hindi ka iritan, hindi mo nagawa yung mga money shots mo, di ba? At the same time, di ba, pwede mo sabihin it's a wrap, kahit hindi mo nagawa yung mga mahihirap. Kasi alam mo, meron na eh, nagawa mo na yung mga Correct, money shots. correct. Kumbaga eh. Hindi yung Tsaka, simula pa lang money shots agad. Tsaka ano, guys, pag nag-shoot kayo ng maternity, alalahanin nyo, buntis yun. hindi Yes, siya pa yun. hindi siya pang prenup, okay? Huwag nyo silang papose na or patagalin yung shoot na pang prenup kasi madaling mapagod yung buntis. Ganun. Safety pa rin, safety. What else? Kung mag-upgrade kayo ng editing na gamit, ano gusto nyo? Lalo na ngayong sobrang bigat ng LR at PS. Siguro ano? I guess siguro, hindi siguro ako mag-upgrade. Mag-upgrade ako ng PC. Oo. Or oo, yun. Pero yung sa ngayon hindi pa nagagawan pa ng paraan. Pero ako siguro kung if ever kailangan mag-upgrade, it's ano. Siyempre sa specs siguro. Kasi ano, yung iba siguro sabi nila Mac, pero hindi ako ganun ka fan ng Mac eh. Pero siguro sa monitor pa lang agad ProArt na yung bibiling ko, most likely. Asus ProArt kasi sa kulay daw talaga is yun. Tapos maganda. Yes, sa PC is talagang bibili ako talaga ng kumbaga sa ano yung processor niya is latest talaga. Tapos siguro 40 series yung video card, tapos minimum 32 gig yung RAM, tapos SSD, etc. Yun yung kailangan mo i-consider ngayon eh, kasi yung napapansin mo ba minsan yung LR mas matakaw pa siya kaysa, di ba? Kaysa sa Photoshop. Dati nung nag-LR ka, kasi gusto mo mabilis. Pero ngayon, pag minsan sa same low settings ng computer, minsan yung LR yung sakit sa ulo, hindi yung Photoshop eh, di ba? True. Parang kada ano ko sa Photoshop, kailangan magdi-delete muna ako ng ng mga temporary files, mga catalog. Yes, diba? Para lang alam mo yun, matapos ko yung isang set na ini-edit ko. So kaya napakalaga ng malaking RAM, saka mas mabilis sa processor kasi I think yung Lightroom kasi, I mean, based rin siya doon sa sa processor saka sa GPU rin eh. So at least siguro yung GPU mo 8 GB, 'di ba? Tapos hindi ko lang memorize kung ilan yung CUDA niya o yung CUDA core na tawag. So at least harap ko ng mataas na ganun. In short, gaming gear. Ganun. Oo. Sabi nga ni Sir Richard, magaan pa din siya compare sa Luminar. Magaan pa rin yung LR tsaka PS. Well, sa totoo naman, okay pa naman sila. Yung gamit lang talaga natin ang hindi okay. What else? May question pa kayo, guys? Need pa ba screen calibration ng ProArt? Yes. Kailangan pa rin. Oo. Sabi ni Miss Abby, nung nag-work siya pa kay Abigail Miguel, kasi naka-ProArt kami nung nag-edit nun. Kailangan pa rin ng calibration. Yes. Same thing sa Mac din. Lahat naman, lahat Kasi nag-wear and tear kasi yan. Yung sabi nga ni Sir Ron, yung nagka-calibrate ng monitor ko, yung Mac, medyo maano siya, ano ba sabi niya, ma-orange ba yun? Pag hindi mo kinalibrate. Unlike sa PC naman medyo mag-green or ma-magenta, ganun. So, kailangan siya i-calibrate. Ako naman lahat. Nagka-calibrate rin kasi ako monitor. Sa experience ko, diba, parehas silang bago, tapos Mac or PC. Pag kinalibrate nila, yung value ng sRGB nila, minsan sabihin natin parehas 100%. Pero, kapag nag-calibrate ako ng 5-year na Mac o kaya tapos 5-year na Windows, ewan ko lang kung totoo pa rin ito hanggang ngayon napapansin ko yung Windows is 78% na lang, 75%, pero yung Mac 94% pa rin. Mismo. So, feeling ko yung mas mabilis mag-wear and tear yung mga na-calibrate kong Windows na screen. That being said, hindi ko alam sa ProArt. Baka feeling ko yung ProArt is same na rin sa Mac na kahit tumagal na siya, pero yung degradation ng quality niya is hindi tulad sa mga ibang na-calibrate ko. Yun ang nakakita ko nun eh. Kapag parehas matagal yung monitor, is yung Windows base or mas mabilis. Kita mo, 72% na lang. Hindi tulad yung Mac na same age, 92% pa. Alam mo yun? So, in a way, advantage yung Mac yun. Pero siguro, syempre kasi mas mura yung Windows PC. Pero siguro pag naghanap ka ng
parang ka-level niya tulad ng ProArt. Feeling ko ganun na rin siya. Tapos tama po ba, tanong ni Sir Tonsi, tama po ba OLED monitor daw, sir, hindi na kailangan ng monitor calibration like using Spider calibrator, hindi daw gumagana kung OLED? Pag IPS, okay daw. Kasi hindi pa ako nag-calibrate ng OLED eh. Hindi pa kami gumamit ng OLED Yeah, actually. Puro IPS. Di ba yung OLED parang sa TV yun? Parang Samsung monitor. Oh, di ba? Oo. Pero Parang TV. nakakalibrate na pala akong ganun kay Jones eh. Kasi naka-OLED si Jones eh. So, sa Samsung kasi mapula. Mapula. So, Oo, mapula. Kahit nga sa Galaxy, di ba? Mapula siya. So, pwede naman siguro. Pero sa tingin ko, hindi pa rin pwede masabi na hindi na kailangan calibrate. Di ba? Kailangan pa rin. Printer nga kinakalibrate din. Yeah, oo. Printer halos lahat kinakalibrate. Basta photographer ka, kailangan mo i-calibrate. Yeah. Ewan ko lang sa video Although minsan may magtatanong, may issue na, paano daw pag tinitignan nila gamit cellphone, parang gano'n. Di ba? Ikaw lang sagot mo daw. Yan. Diba? Meron ako niyang sa FAQ. Actually, sa contract din nakalagay. Please note na ito yung, kaya nag-IPS ako or nagbebenta ako ng prints. Kasi yun talaga yung totoong kulay niya once na printed. Kaya ayun, kailangan ipaintindi sa client na yung mga phones nyo or yung mga monitor nyo, laptop or whatever, kung anong gamit nyo, hindi yan calibrated ng gaya na gamit ng professional photographers. Kaya wag po kayong magtataka bakit maiba yung kulay niyan. Pero ito po yung masasabi ko, ito yung itsura niya sa print. Ganun. Papakita ko na agad. Ito yung itsura niya sa May mga baguhan sasabihin sa akin, sir, gusto ko dapat po nakaka-calibrate pareha siya sa Huawei ko. Hindi. Kasi, hindi ganun yun. Hindi ganun yun, sabi ko eh. Kasi kaya may tinatawag ng standard eh. So, unless pwede i-calibrate yung Huawei na phone or what. Pero hindi. Pero my point is, hindi pwede basihan yung mga yun. Parang ganun. Lens rin kinakalibrate. Ayun. Yeah, oo. Sabi ni Sir Richard, IPS or Super Retina, kinakalibrate pa rin po. Tapos, sabi ni Sir Tonsi, nakalagay kasi sa features ng Spider, pag OLED, hindi pa siya ganun ka-accurate. I don't know, kasi hindi ako hindi gamit ni Sir Ron ang Spider eh. Nakaano siya? Ano yung isa? Basta yun. Iba yung gamit niya sa amin eh. So, etong dalawang monitor ko siya yung nag-calibrate. Nakalimutan ko. Sir Ron, hindi ka pa mag-online? Ulit yun. Ayun. Tapos, may tanong pala dito, sorry. Yia Sayosa. Pag isa lang ang flash at isang LED na video light, ano po magandang setup ng ilaw for portrait ng bride at groom? More on wedding question ata to. Paano? Pag isa lang daw ang flash at isang LED or continuous light ata para sa video, ano po magandang setup ng ilaw for portrait ng bride at groom? Video yun eh, ikaw. Di ako talaga sa video eh. Pero paano gagamit siya ng flash? Portrait daw. Portrait siguro. Anong setup yung position ng ilaw? Depende sa gusto mo eh. Depende, ma'am. Saan mo ba ipupwesto si bride? Yun yung tanong. Saan mo ipupwesto si bride? Outdoor ba? Indoor ba to? Kasi may nagpa-flash pag outdoor, may nagpa-flash sa indoor. So, tapos depende rin kung anong gusto mong drama. Kasi may iba-ibang position ng light. May butterfly, mayroong Rembrandt, mayroong side lighting. Tsaka diba? Anong style ba yung ni-request ni client? Moody ba? Light and bright? Depende, ma'am. Hindi namin masasagot. Hindi masasagot eh. It's ano lang siguro. Ako personally, yung LED light, pwede kong gamitin yung as ano. Pero depende pa rin. Pwede kong gamitin siya main light sa subject. Tapos yung separation na lang yung flash. Pwede rin naman yun, di ba? Ako minsan, pag nakukulangan ako sa continuous light, tapos gusto ko medyo may ibang effect, gumagamit pa rin akong flash. Para lang maging HD lang siya tingnan. Pwede. Pero maganda is, i-try mo lang ng i-try. Try mo na lang, ma'am, para sure. Hirap sagutin. Totoo lang.
ayun, sabi ni Sir Richard, puso lang ang mahirap i-calibrate, paulit-ulit bumabalik sa problema. Charot. Nako po, may hugot. Tapos sabi ni Sir, ayun, may question si Sir Jasper Ian. If you only have one lens to use, ano pipiliin yung lens? Ako meron na ako. Ako kung naka-medium format or full frame ako, 85 ako. Kung naka-APS-C, malamang 50 lang ako. May nagtanong sa akin bakit hindi daw 135. Kasi same kung nakita niyo yung review ni Iron Rudnick regarding sa 135 na F2, although gustong-gusto daw niya, it's just that pag nag-full body ka, napakalayo mo na sa subject. Which sa akin din, I agree, na nawawala yung personal, yung parang interaction mo sa subject. Alam mo yung layo-layo na ng subject mo. Ako pa naman gusto ko habang nag-shoot, nakikipagkwentuhan. Kapag masyadong malayo na, alam mo yun, nawawala yung connection. Sa kanya. Kaya mas gusto ko pa rin 85 sa full frame kasi I can get yung results na gusto ko, which is yung separation from the background and all. Pero at the same time, hindi pa rin ako masyadong malayo sa kanya. Lalo na pag nag-full body. Ikaw? Ako, since newborn photographer ako, maternity photographer, favorite lens ko ngayon, kung mapapansin mo sa Canon group, 35mm. 35 talaga. Kasi pwede akong malapit sa baby kasi kailangan at all times hawak ko yung bata eh. Pwede ko rin siyang gamitin portrait, konting adjust lang or lapit lang ako ng konti. Pwede ko rin siyang gamitin as wide. Sobrang ewan ko, in love ako sa 35 ngayon. Dati kasi ang paborito ko 24-70 eh. Kaso kasi ang problem ko sa 24-70, bibitawan ko yung bata, adjust ko yung focal length. Sa 35 gaganon lang ako, lalapit lang ako, lalayo, ganun. Yun. Alam mo, about that, minsan nababanggit ko sa mga naging estudyante ko na, minsan pipiliin mo yung paniniwalaan mo. Sinasabi ko kasi ganito, minsan kasi sa groups magtatanong ka, simple question, ano yung best lens na pwede kong bilhin ngayon after ng kit lens? The thing is, pwedeng lahat sila tama yung sagot, pero hindi tama for you. Kasi ganito, kapag sumagot ano ba yung sinushoot mo? Yun. Yeah, alam mo, sumagot yung isa, 1635. Tama yung sagot niya kasi landscape yung, landscape yung gusto niya. Yung isa gusto 85 kasi portrait yung gusto niya. Yung isa macro, syempre, macro shots yung gusto niya. Lahat yung tama, pero syempre, pipiliin mo kung sino yung paniniwalaan mo doon or tatanggal mo. Kasi kung lahat yung bibilin mo, mayaman ka. Oo, diba? So, hindi para sa akin, hindi advisable. Kailangan, para sa akin, para maging, systematic yung pagpili mo or yung pag-grow mo sa photographer. Bisan kailangan, piliin mo rin yung paniniwalaan mo eh. Hindi lahat tanggap ng tanggap, parang gano'n. Oo, kasi sa akin, since newborn and maternity ang ko, marami na rin naman akong lens na napagdaanan. Pero nagiging paborito ko talaga ngayon kasi napadali niya yung trabaho ko. Hindi niya ako pinapahirapan. So, 35. Kasi kahit hanggang binyag, 35 lang talaga gamit ko. Unless, gusto kong mag-zoom, gusto ko itutok talaga habang nasa malayo ako or gusto ko ng pagtahimik yung shoot, mag-zoom ako, gano'n. Depende pa rin talaga sa subject, sa shooting style. Depende. Na gusto mo. Iba-iba kasi, diba? Pero kung marami kang pera, fine. Tapos gawa ka ng museum. Tsaka pinakaayaw ko sa lahat, yung papalit-palit ng lens, hindi, tapos nawawala yung connection ko dun sa subject. Yeah. Kaya paborito ko 35. What else? May question pa kayo? Ayun, sabi ni Sir Jasper ulit, me 50mm 1.2, kaya dream lens ko simula 550D pa ako till nahawakan ko ngayon. Then 35 na yun next, sabi niya. Yeah. Depende talaga kung ano yung gusto mo talaga. Kung ano yung magpapadali ng trabaho mo, yun yung paborito mong lens. So, totoo lang. 50 kasi parang safe siya sa safe siya. Pero kapag nag full frame ka na, kung ma-realize na, meron na siyang kung saan medyo lalaki na yung mukha. Di ba? Hindi tulad ng may distortion na rin. Hindi tulad ng pag gumamit ng 85, dun mo talaga makukuha yung gusto mo. So, pero depende pa rin. Hindi ko naman sinasabing masama yung paglaki ng mukha. Pwede mo namang gawin rin yun sa pwede mo namang gawin yun sa Photoshop. Parang, di ba?
or sa Lightroom, pwede mo nang i-adjust rin yan. Wala rin namang problema. Diba? Same as with 35. And besides yung mga distortion na minsan ginagamit na rin nila sa yung kumbaga sa ano yung creative composition naman. Yeah, kumbaga, 'di ba? So minsan dun ka pa nga mainggit na parang wow, ang ganda naman nung pagkakagamit niya yung ganito. 'Di ba? Yung mga gumagamit ng 10mm, mga 8 pa ba, or 'di ba? Para bang lalo sa wedding nakikita ko, parang sobrang bilib ko sa mga ganun, yung mga nakakagamit ng ganung lente. Tapos ang ganda ng bigayan nila doon sa output nila. Parang wow. So depende pa rin talaga sa output na gusto. Ayun, sabi daw ni Sir Noel, hello daw, Ma'am Queen and Sir D. Hi, Sir. Hello, Sir Noel. Si Noel. Astig yan, no? Kaya pumapasyal rin sa ano ko yun, sa live ko rin dati. Nakakatuwa. Tapos si Sir Joe De Rams, depende daw sa paggagamitan. Tama naman. Si Sir Tonsi, sabi niya, anong body po gamit nyo? Ikaw, Sir, anong body daw gamit Ako yung last na gamit, 6D. 6D na, tawag ito, yung Mark 1 lang. Pero yeah. Ako ngayon, RP. Canon RP pa rin. Until now. Bakit bakit hindi R8? Sino bang mas RP or R8? Hindi ka lang. R8 pa rin ang R8 mas maganda. Oo. Nataon lang talaga kasi nung nag-start na ako studio, RP ang afford ko ng time na yon. Kasi kaka-start lang ng studio. Yun yung pinaka-affordable na mirrorless na kailangan ko para sa studio. Kasi ako, nag-i-invest lang ako sa gear pag kailangan ko. Ganun. Kasi dati nag-start ako sa crop sensor. So, nag-start ako sa 750D. Tapos, sabi ko, nakukulangan na ako dito kasi medyo dumadami na yung client. Kamal kasi ako dati nung nag-start ako ng Baby Kingdom Studio. Sabi ko, kailangan ko na ng full frame. Hindi na uubra yung ganito. Di ba Canon ka ngayon? If ever, magpapalit ka ng system, sa tingin mo, saan ka pupunta? Fuji muna. Fuji. Actually, parehas tayo. Fuji muna, oo. Pero ngayon, loyal pa rin naman ako, Canon. Loyal pa rin. Huwag ka magaling, hindi pa magpapalit. Ako, mas likely pag bumalik ako, most likely Fuji ako. Yun yung nakikita kong... Ay, sorry. Huwag nyo po ilang ang gamit nyo. Sorry. Hindi kasi, para sa iba kasi yung RP is mababa. Kumbaga, pinaglumaan na sa mirrorless ang RP kasi. Pero at the end of the day, it's the output pa rin naman. Yes, output pa rin. Tsaka walang pakialam ng client sa gamit mo. Sa totoo lang. Yeah. Unless balak niyang itakbo yung gamit mo. Oo. Or gusto niya magpa-billboard. Ayun, kuha ka ng 40 megapixel na diba? Camera. Ano po yung Kamal? Kamal, ano yan? Yung tanggap ng client. Oo. Yung tipong nakaka-20 ka, isang buwan ka na. Joke lang. Hindi, siguro mga 10 per month yan. Kamal na yan. Yung tipong di ka tumitigil magtrabaho. Ngayon, hindi na. Yung tipo bang kamal tapos mamaya ma-realize mo tumatagos ka na sa pader. Oo, yung na-hospital ka na pala. Ayun, invest ka sa glass, sabi ni Sir Richard. Totoo, mag-invest ka sa glass. Siyempre, mag-invest ka wise. Ano ba talaga yung madalas mong gamitin na focal length? At yun. Saka maganda kasi sa glass, kapag binenta mo, hindi masyadong bumababa yung value eh. Hindi tulad ng camera. Pag binili mo ngayon ng 100,000, most likely 60,000 wala na, 60 na lang. Minsan 40 na lang, di ba? Pag matagal na talaga. Tapos mataas yung shutter count. Di ba? Pero pag glass, hindi eh. Basta well-maintained yung glass mo, napapalinis mo lagi, naano mo sa punja and all, mataas pa rin eh. Di ba? So, malaking bagay rin talaga ang glass. Totoo yun. Totoo. Dati, dahil dito kay Sir Richard, napabila ko 85. Di ba nakita mo yun? Yung 1.2. Pero nung ginamit ko sa newborn, hindi ko nagustuhan. So, binenta ko. Salamat pa ng Richard. Pero gusto ko siya sa outdoor. Gusto ko siya sa portrait. Oo, maganda talaga. Yeah. Pero pagdating sa newborn, hindi ko siya gusto. Sorry. Parang masikip, diba? Parang masikip siya. Tama ba? Yeah. Di gumaganon na yung mukha ng bata. Tapos, ang hirap eh. Kailangan ko pa lumayo. Maliit na nga ako. Tapos, gaganon pa ako. Hindi ko na makikita. Oo, diba?
hindi naman ako pwedeng malayo sa newborn, hindi pwedeng puro Yeah. assistant ko lang nandun. So syempre, ayun. Nung na-try ko yung 35, di ako nagsising binili. And besides, hindi mo naman kailangan yung bokeh. Hindi. Di ba? Hindi mo naman kailangan yung bokeh ng 85. Hindi. So Hindi ko yung kailangan 35 talaga yung, yung diba? bokeh, makukuha ko naman din sa 35. Lalapit lang naman ako. Yeah, oo. Diba? Depende talaga yun sa outfit. Ay, sabi ni Sir Kane, kamal ka buong date ng calendar, may sked ka, tapos wala kang output. Yun lang. Ayun, scammer tawag doon, hindi kamal. Tapos irarag ka sa page. Iba yun. So, dapat may balance din eh. Mm-mm. Hindi Balance yung kuha din. ng kuha, tapos bandang uli wala kang output. Iyak, di ba? Tama. What else? Meron pa kayong question, guys? Bago ko tanungin yung closing question. Ayan, nambubudo lang naman si Sir Richard. Search Ayan, mo, ma'am, ayan. yung hidden gem ng Canon, 35 f2 IS. Baka may ginto sa loob yan. May ano ba yan? Naka 1.8 kasi ako RF, sir. Tsaka ngayon, dahil, ewan ko, dahil babae ako, ayoko na mabigat na lente. Sa totoo lang. Ayoko na mabigat na lente, ayoko na mabigat na camera. Pag nag-shoot. Kasi, sa newborn kasi, mabigat na yung trabaho namin eh. Na, ano eh. So, kung dadagdagan ko pa ng weight, additional stress siya sa trabaho. May tanong, why Fujifilm daw? Why daw Fujifilm? Nasagot ko na to last time. Ganda kasi ng yung sa skin tone kasi, alam mo, as a newborn photographer, napakalaking talaga sa amin yung skin tone. Yung tipong halos hindi mo na i-edit. Ganon. Kasi may sila doon, color simulation na ang ganda talaga ng skin tone. Lalo na nung nahawakan ko yung camera ni Sir Kobe. Halos hindi mo na i-edit eh. Ganda. Nawala. Ako same din siguro. Pero, another thing is, honestly, gusto ko talaga yung design niya. Gusto ko yung pagiging, yung pagiging... Classic niya, no? Classic niya. Although, naglabas na rin naman ng ZFC, Nikon, ZF. Diba? Although si Canon, nagbanggit na rin yata na... Canon, inabas niya yung luma nyo. Yeah. Yung lumang design. Ano ba yun? FM2 ba yun? Oo. So, balak na rin, parang ganun. Pero honestly, yun yung pinaka. Saka kasi, yun yung least na nagamit kong system. I mean, nagkaroon ako ng D90 na Nikon, tapos ano pa ba? Sony nakakagamit din ako, pinapera mga friends ko. Parang, sobrang curious ka talaga sa Fuji talaga. So, most likely, Fuji talaga yung gagamitin ko. Saka maliban sa magaang lang din. Oo, magaan. Pati tapos, lente niya. Hindi diba? mapula yung skin. Yeah. Sorry Canon pero pag unang bili mo kasi ng Canon, ng mirrorless, kailangan mo pa yung, hindi, mapula siya. Mapula talaga. Mapula. So, kailangan mo pang i-adjust, diba? Si Fuji, kailangan mo pa timplahin yung camera mo pag Canon ka. I think ganun din sa Nikon, no? Kailangan mo pang timplahin. Si Fuji, pag binili mo, yun na eh. yun eh. Unless gusto mo mag-color simulation na yung ginagamit nila doon. Si Hasselblad, ganun din daw eh. Ang galing daw ng skin tone. Although hindi pa ako nakagamit talaga. Yun lang yung Hasselblad. Pero ganun din daw. Pero paano pa kaya yung Fuji na yung medium format, no? Parang sobrang yung GFX na sobrang nakapag-edit na ako. Tuntua ako kasi sobrang bigat niya. Tsaka ayun, oo, mabigat yung file. Tsaka sabi ni Ben Hartley, ewan ko kung kilala niyo yung photographer na yon. Pag naka-medium format ka, dahil magaan siya, tapos yung pa niya, hindi pa siya ganun ka-showy na ay bulky tingnan na parang mai-intimidate yung kausap mo or yung client. Yung connection mo nandun pa din. Diba? Yeah. Yun yung isa sa mga gusto ko sa Fuji. Well, ganun din naman siya sa RP. Hindi halata masyado pag naka-RP eh. Kaya medyo favorite ko pa siya ngayon kasi maliit. Ano pa ba? Ay, si Sir Aver
Robin Ramos nanonood. Oo. Ni hao. Nangungulit. Mm. Tapos, ito, ano pa ba? Tama si Sir Brian Ibabaw, sa camera pa lang naayos na output para di na masyado i-edit. Correct. Tapos Sir Tonsi, mas gusto ko color science ni Canon 6D Mark I. Try mo yung 5D Mark IV. Tama? Tama, no? Maganda rin skin tone. Basta XT series, yan classic look. And magaan. Yung isang nagustuhan ko XH. yung Nikon 750 dati, gusto ko rin yung skin tone niya. Naalala ko bigla. May shoot ako dati nang gamit ko yon, tapos Tamra ng lente ko. Ang ganda rin ang skin tone niya. Maganda yung din. 750. May nagpa sa akin ng 5D Mark IV. Ang ganda din sa wedding. Pinkish yung balat. Ganun yung 750 din. Nagulat nga, parang wow, ganda naman ng treatment niya sa kulay. Correct. Tapos, tamang-tama ang Fujifilm, ma'am. Kung ayaw nyo mabigat. Yes, yan ang pinakaya ko, yung mabibigat na Sabi nga ni Sir Randy Garrido, know your gears, yan natutunan ko. Correct, Sir Brian Ibabaw. Tama po. Know your gear. Ayun, sabi din ni Sir Richard, 5D lineup po, yan magaganda color niyan. Ang tanong, kung magaganda yung kulay ng 5D, sa mirrorless, sino kayang katapat niya? Tanong natin si Richard. Hindi pa kasi ako masyadong nakagamit ng mirrorless eh. Sino kayang katapat niya? Si Sir Richard, ikaw na sir sumagot, Sir Richard. Pero nasagot na niya sa akin eh. Pero ito, may ulit si Sir Ave, Robin, Sir Ramos. RP user here. Ay, hi sir, katukayo. Ayun, nearest color to R5 according to Irene Rudnick. Ay, idol ko yan si Irene. Ganda yung mga concept lagi niyan eh. Yes, hindi ko pa nahawakan ng R5 pero so far okay naman yung RP. Nearest color niya daw R5. Oh, R6 daw sabi ni Sir Richard. Ayun, R6 daw sabi ni Sir. Yan din sinabi niya sa akin. Mark 1, Mark 2, say? Di ba dalawa na yung R6 ngayon? Mark 2 daw maganda. Oh. Sige. Sabi ni Paragas, student mo to sir. Paragas Joliver. 5D Mark IV and EOS SR, same sensor daw. Yan. Sabi ni Sir Tonsi, after that, nag-Sony na ako kasi nagbi-video din ako. Sony kasi yan, hanap karamihan sa studio. Studio. Yeah. Pero sa talaga, nagbilib rin ako sa Sony yung first time akong gumamit ng A5000. A600 ba? Parang ganun. Parang nagbilib ako sa ako sa talaga kaya ako mag-mirrorless dahil sa focusing niya. Kung if ever mag-mirrorless ako, gusto ko yung bibilin kong mirrorless sobrang gaan at bilis mag-focus. Yun yung pinakahanapin ko. Kasi otherwise, yung ibang bagay, I could manage naman sa DSLR. Pero RP ka, sir? Kung yun ang hanap mo. Oo. Yes. Pero kung sakali lang, R6 Mark II ka na. Yan. Yeah. Nakagamit rin ako ng R6 Mark II. Ang ganda rin talaga. Nakakabilib ako yun talaga yung pinaka nawawawa ko sa mirrorless. Yung eye detection niya, kung gano'n siya ka-accurate, di ba? Parang sobrang convenient. Makapag-focus ka na lang sa composition, sa exposure, etc. Hindi tulad ng kapag minsan, lalo na ako, malabo mata ko. Tapos ayaw ko nagsasalamin habang nag-shoot. So, alam mo yun, alam mo na nag-click siya, pero doubt ka. Kasi yung tingin mo is malabo yung nakikita mo sa pero screen. once na pinoint mo na, ay, nag-focus pala. Ganun. Yeah, diba? So, ayaw ko yung feeling na ganun. Lalo na pag bata kinukuhanan mo. Yeah, sobrang helpful ng eye. Ayan, yes, same. Pero sa akin lang naman, sa mga pinahiram sa akin, R6 talaga yung closer sa 5D na SOC. SOC guys, straight out of camera. Sa mga hindi
familiar. Good evening po. Okay po ba si Canon... Naku, tanungan na ng gears. Okay po ba si Canon R7 for videography? Thanks and God bless. Moses Paliso. Hindi po kasi kami nagbi-videography. Pero Yeah, oo. I'm not sure. Ayun, si Sir Jordan Zuniga Photography. Do you accept tutorial po sa image editing? Like what you're doing po. I think late siyang Yes, nag-workshop si Sir or masterclass, webinar. Apo. PM lang, PM. Taga UK to, sir, si Sir Jordan. Wag lang siya mag-i-English masyado, pero go tayo. Hindi, okay Hindi, lang. nagtatagalog naman siya kanina. Yeah. Naalala ko nun, merong, kasi pag nagpo-post ako usually, dati may magpo-post ako puro English kasi mas mabilis i-type. Pero dati may client ako nun, takot daw siya magpaturo sa akin kasi daw, baka hindi ako nagtatagalog. Tawa ko ng tawa. As in, yun na. Tuwan-tuwa siya na nagtatagalog daw pala ako. Ha? Sabi ko. So, yun. Tapos meron akong client na Japanese. Grabe, hindi pala siya marunong hindi siya marunong mag-English. So, parang nangyari, ginawa ko lang yung video para sa kanya. Panonoodin lang niya. So, parang ganun yung nangyari. Nakakatawa, may mga ganun client akong nararanasan. Tapos, may kwento ko lang, may sakit kasi ako na yung accent nung kausap ko, nagagaya ko. Alam mo, kausap kita mga 30 minutes. Hindi ko maiwasan yung accent mo. Is magaya ko. May naging estudyante ako taga-India. So, ayun. After 30 minutes, save na kami ng accent. Tapos, tinanong pa niya, medyo nagalit, are you mocking me? Oo. No. Madaling mainis sila sa ganun. Alam mo, sobrang hiya ako kasi hindi ko maiwasan. Kasi, pag yung accent ng kausap ko, kalba, British ka, bigyan mo akong 30 minutes yung accent mo, same na tayo. Yun, okay lang yun eh. Pero pag minsan, lalo na pag Indiano yung client, natatawa ako, shit, yung accent niya, ito na po, nakakahiya. Sabi ni Sir Jordan Zuniga, may knowledge po ba kayo sa film editing? You mean video? Siguro paggamit ng, hindi ko alam kung think gamit video, yung film. Oo. Kung Kasi video, wala. I'll be honest. Meron, kung sabi ko naman wala, ang weird. Yes, meron. Pero hindi ako confident ituro. Kasi hindi ko naman master, kumbaga sana. May knowledge, yes. Pero hindi siya, para sa akin, hindi siya word na ituro. Marami naman mas marurunong na magturo siya about. Ang knowledge ko lang gumawa ng reels. Wala talaga ako sa pag video editing. Diba? Ang hirap rin kasi sabihin mo na kaya mo eh. Parang ganyan. Yeah. Iba kasi reels pag tinuro lang, na. Reels. Yeah. Pang reels lang. Pang reels, magka-Canva na lang yata ako. Kaya CapCut, di ba? CapCut, yan. yun lang alam ko. Ayun, push mo na po R8. Mas okay sa R7. Para ka naka R6 Mark II sa R8. Ayun, sinagot na yung question mo, ma'am. R8 ka na lang daw. Ang R7 ba is full frame na rin? Hindi ko alam. Crop po. Crop pa rin, no? So R8 ang full frame na, tama? Okay. Pero more on video ata si R7. Okay. Si Sir Raymond Dimutaw. Uy. Hi, sir. Magandang gabi po. Gaano katagal po yung post-processing nyo per photos at paano diskarte nyo para sa pag-sort ng mga images sa camera po ba or sa Lightroom na? Hello kay Sir D, isa sa mga naging teacher ko sa industry. Ayan. Raymond. Si Sir Raymond. So, ikaw sasagot? Hindi, ikaw ata to. Pag-sort, nagla-Lightroom rin ako, sorting lang. Convenient kasi. Diba? Lalo na pag maraming, usually kasi photo shoots lang naman sa akin. Although, sa totoo lang, mas madali pag sa Lightroom. Kasi, yung workflow ko kasi, yung unang step ko kasi dadaan kasi sa Adobe Camera Raw. So, since mangyayari rin naman yon, so, mas magandang, lahat rin naman ng camera, nandun sa Camera Raw, nasa Lightroom. So, ang gagawin ko, lahat ng basic na ginagawa ko sa Camera Raw, gagawin ko na kagad sa Lightroom. Tapos, i-export ko siya as TIFF. O kaya PSD. Saka ko i-edit siya ng Photoshop. Parang ganun. Pero, yung, kumbaga ang hindi ko lang nagagamit sa Lightroom, kumbaga yung tulad ng color grading, ganun. Mas, sa akin mas convenient para sa akin mag-color grade using
using Photoshop kaysa Lightroom. Pero kanya-kanya namang style yun. Pero sa akin yung mga first part kasi ng workflow, alam ni Raymond yan na inaayos ko agad yung white balance, and so yung tawag dito, yung exposure, naayos ko yung shadows, ayaw kasi masyado madilim yung shadows ko. So lahat yun naayos ko muna sa Lightroom, tapos i-export ko siya as TIFF or kaya PST. Tapos ako i-edit. So ako yung ibang steps, doon ko nagagawin sa Photoshop. Ganyan yung style ko. Although, hindi ko alam kung meron pang bridge. Dati okay din ang bridge eh. Okay naman bridge dati. Ngayon Diba? kasi dagdag step na lang siya. Yeah, oo. So, Lightroom, pag sinasort ko, tapos yung mga basic adjustments. Tapos, Photoshop na yung mga ibang bagay. Color grading, skin retouching, etc. Ayun. Ako, same din. Lightroom din ako nagsusort. Pero, iba ako since naka-RP ako, ano ba sasabihin ko ba to? Ang ginagawa ko, hindi Adobe Color sineselect ko. Camera neutral. Na gusto ko kasi yung skin tone pag naka-neutral kasi. Ayun. Tapos, saka na ako mag-a-adjust ng kung ano-ano. White balance or kung ano man, exposure. Yun. Tapos, sort ko per kung per scene. Kung event to ha, kung event. Sort ko per scene para maging applicable. Kasi pag ako nag-sort at nag-edit, dinidepende ko kung anong printed product yung binili. Pag album, syempre, sort ko siya pang album. Pag, mga individual prints, tapos may exact size, sort ko siya ng pang ganun. Ganun ako mag-sort. May question pa ba, guys? May nagtanong, ano daw motto? Anong motto? Wow, parang high school. Yeah. Anong motto mo, sir, sa photography? Ako, be the inspiration. Kasi, although minsan, as a photographer, lagi tayo naghahanap ng inspiration, di ba? Pero minsan nakakalimutan natin na tayo mismo pwede maging inspiration sa iba. So, wag natin kakalimutan yun na everything we do, sa yung output natin, pwedeng iba na inspired doon. So, parang sa akin, it makes my day na kahit isa lang yan, dalawa lang yan. Di ba? Na kahit paano may na-inspire akong tao. So, yun yung motto ko, be the inspiration. Na I'm hoping na itong bagay na ipopost ko or something gagawin or sasabihin ko about photography is may ma-inspire man lang, kahit isa o dalawa man lang. Para sa akin, napakalaking bagay na yun. At the same time, it keeps me grounded na kung saan although minsan hindi ko mapigilan, pero na kung saan kumbaga may social responsibility ako sa mga taong na-inspire ko. Kasi baka mamaya ma-inspire ko sila in the wrong way na maging asshole, maging ganito, maging ganon, di ba? So, kailangan ayusin ko yung sarili ko kasi may na-inspire ako parang ganon. So, yun yung kaya ganon yung motto ko. Correct. Minsan kasi may mga magko-comment, ay si Sir D, ano yan, suplado yan, ganyan-ganyan. Ay, si Miss Queen, suplado yan, ganyan-ganyan. Diba? Ayun, depende. Depende pa rin talaga. Hindi, dati, akala ko hindi ako papansinin niya ni Sir D. Sobrang bait nito sa personal, sobra. Sa mga post lang ako makulit or marant or Pero sa totoo lang, in person na kwento, alam ng mga kakilala ko yun. Kasi gusto ko nakapagkwentuhan lagi. Gusto ko Kasi yun talaga yung dahilan ba't ako nag-photography Gusto kong mag-share, gusto kong yung mga experiences, di ba? And besides, I don't know, siguro pag ganito ka nakatagal sa photography, hindi tulad dati na nakikipagsiksikan ko sa open shoot, or, di ba, or pag may shoot din yan, gusto mo mauna ka, or pagkatapos ng shoot, unahan mo mag-post yung iba. Aminin natin, may mga namimitan, gano'n. Oo. Kaya mo yung sinabit mo lang sa shoot, tapos mamaya nag-post ang buong album agad. Kilala ko ba yan? Diba? May mga gano'n, diba? Sinabit mo sa shoot, tapos nakiusap, tapos mamaya kita mo, hindi ka pa nakaka-uwi dahil sa traffic, pero siya naipost na niya agad. Bandang uli, ikaw yung mukhang sabit, diba? Tapos hindi ka man lang babanggitin. Sa caption niya na sumabit lang ako. Para bang bandang uli, pag nag-post ka, ikaw pa yung mukhang sabit. Diba? Pero, madaming ganyan Matagal ka na sa photography, wala na yung mga ganun bagay.
Akin gusto ko na lang enjoy, gusto ko na lang ma-enjoy na may namimit ako na bago. Alam mo yun? Tapos, basta matatawa kami mga ganun. Magmumoto pa ba ako? Alam ko kay Sir D lang yung Yeah. question na yan eh. Pero magmumoto pa ba? Alam niyo naman yung channel eh, Moments in Focus, stories from behind the lens. So, ayun, make sure lang na lahat ng kinakapture niyo may stories. Hindi man story mo, story ng client mo. Ganun. Mag-focus ka lang sa mismong moment na yun. Ganun. Yun gusto lang ko yung ito ganda yung tanong ni Jasper. Oh. Sabi niya, na-burnout na din ba kayo? When at paano kayo na-bounce back? Ang totoo niyan is, ilang beses na ba? Actually, ilang beses na ako na-burnout, Jasper. Ang magandang question dyan, ilang beses kami na-burnout? Yeah, sangkaterba, I'll be honest. Tapos, paano ba ako, sa totoo lang, ito kapag nakita niyo nagpo-post ako ng sunod-sunod, ibig sabihin ng burnout ako nun. Why? Kasi, lalo na pag nakakita kayo ng sunod-sunod, ma-effort yung edit ko or talagang pinag-iigihan ko, ibig sabihin nun, pinabalik ko yung mojo ko. Baliktad din, iba kapag na-burnout, dun tatahimik. Ako hindi, pag na-burnout ako, dun ko ipipilit na alalahanin kung bakit ba ako nandito. Diba? Which is to inspire other people. So parang, kaya pag nakita nyo sunod-sunod, ibig sabihin nun down ako noon. Baliktad eh. Pag down ako doon, the more na sunod-sunod yung mga posts ko, ibig sabihin nun, gusto kong ibalik sa sarili ko na bakit ba ako nandito. So yun yung paano ako nakaka-bounce back. Para nire-remind yung sarili ko na kahit paano nakaka-inspire pa rin ako ng kahit ilang tao lang. And ayoko silang, kumbaga ayoko silang i-let down, kumbaga. Di ba? Ako madalas na-burnout kasi syempre nakakapagod din yung maging studio owner ka tapos lagi kami client. Kaya medyo tumaas na rate ko kasi na-burnout ako eh. So ayun. Yeah. Kailangan magtaas din ng rate pero magtaas ka in a way na tipong ibubuka pa rin. Yeah. So ayun. Pag na-burnout naman ako, hindi ako tumitigil, nag-shoot ako. Pero ibang genre. Hindi newborn. Hindi client shoot. Kaya pag nakipag-collab ako, ibig sabihin burnout na ako nun. Kasi once a year lang ako nakikipag-collab or sumasali sa open shoot eh. Yan. Ibig sabihin na-burnout na ako ng ganong time. Pag lagi akong nakikipag-collab. Nakailan ba akong collab ngayon? Isa pa lang ata, dalawa. Yung ballerina yung huli. Yan. What else? May question pa kayo, guys? Nalobat ako, sorry. Ang init ni RP. Ayan. Alam niyo na Canon. So, yung disadvantage kay RP. Yes. Umiinit na. Umiinit siya. Pag matagal. Hindi siya pwedeng pang live stream na matagal. May question pa kayo, guys? Kayo po kasi Sir D, nag-advise sa akin na pag na-burnout ako way back October 2020, thanks sa help. Same pag na-burnout ako, nag-street photography ako. Yes, so naalala ko bigla. Oo nga, Sir Richard, nalobat ako. Di ko rin napansin. Ayun, so kung mag-RP kayo, pang portrait lang siya. Sabay ganun. I'm sorry. Pang portrait lang siya, hindi siya pwedeng matagalang video shoot or live stream. Yeah. Hanap ko yun na. Pero ilang beses ko na rin narinig yan eh. Hindi daw talaga RP eh. Umiinit siya. Pero maganda talaga output ni RP. Maganda naman siya gamitin. Sir, magkano TF mo, sir, for tutorial po? Ay, PM nyo na lang. PM nyo na lang si sir. PM is the key. Do you have other questions, guys? May question pa po kayo? So I guess, tahimik na sila. I think, Yeah. Tahimik na sila. Okay, tatanong ko na yung closing question. Why photography? Why photography?
Why not? Hindi, sa totoo lang, yun nga, ano, ah, nabanggit ka rin kanina, di ba? Bakit photography? Kasi nga, ano, sarap ng feelings through photography kasi na ano, alam mo yun, na-expand mo yung sarili mo. Na-share mo yung sarili mo with other people. At the same time, nakaka-inspire ka pa di ba? Para sa akin kasi yung being an inspiration to others, it's something na kumbaga sa napaka-selfless yun na bagay na more than money, more than material things is yung maging inspiration ka lang sa iba through your works, parang sa akin napaka big deal na. So, ayun, para sa akin yun yung reason bakit I'm still here. Kahit paano nakaka-inspire pa rin. Tapos, and siguro all throughout siguro, I mean, pag lahat na ng buhok ko puti na, ganun pa rin. I'll be doing this just to inspire people pa rin. Kahit isa lang yan or dalawa, parang ganun. Tinatanong ka ni Sir Tonsi, sir. Yeah. Meron po kayong preset for sale? Wala eh. Lightroom daw, Lightroom. Wala eh. For that, kung ako sa'yo, kay Richard, meron siya. More on Photoshop kasi sa Sir D. Yeah, oo. For Photoshop kasi ako. Pero kung mga preset, marami naman kila Richard, kahit sila Jao, sino pa ba? Marami silang mga preset na nakikita ko eh. Hindi kasi siya, hindi ma-preset si Sir D. Napanood ko na yung tutorial sa niya. Oo. Tanggal burnout pag nandiyan ang bills. Totoo. Oo. Doon, may inspire ka, di ba? Pag nakita mo yung bills, so, okay. Burnout out. Ganun, di ba? Na-burnout ako eh. Yung bill ko ng tubig, 3 plus eh. Ay, 4K na. Hindi pala nagre-reflect. Binayad ko. Naalala ko tuloy yung eulogy ni... Sino na yung kay Dolphin nun? Yung nag-eulogy si Brad Pitt. Yung script daw niya, sinusulat daw niya sa bill ng Meralco. Para lang i-remind, Yeah, panoorin mo yun. Naalala ko yun. So, tama, nakakatanggal ng burnout yung bills mo. Talagang, yung tipo pag na-burnout ka na, ma-realize mo, mahirap ka pala. So, oo. Anong hobby? Anong passion? Walang burnout. Walang passion. Pag nandyan yung bill. What else? Meron pa po. Ayun, thank you daw. Binigay ko yung profile mo, sir. Yeah, thanks. I guess that's it. Ayun. Wala na atang... May question ba? Nag-message na sa'yo. Yeah. Nagustuhan ata editing mo, sir. Thank you. Taga UK yan eh. Totoong taga UK siya, hindi ukay-ukay. Nagloloko lang siya kanina. Ayun. Thank you so much for your time, Sir D. It's a pleasure talaga. An honor actually na nag-attend ka ng ganitong live podcast. It's been fun doing this. Nakakamiss totoo lang. And thank you rin sa lahat ng nanood. Thank you sa lahat na nanood, sa mga laging nanonood. Salamat. Yeah. I hope kahit paano may napulot kayo sa amin. Yung ganun. Laging ganun lang sinasabi ko pag, alam mo, after each session ko, alam mo, sana may natutunan ko bago sa akin. Kasi nakakaya, para bang nagbayad ka, so wala ka natutunan bago, parang ako na-embarrass sa sarili ko. So, hopefully, may natutunan kayo. Ayun. At sa mga hindi nakaabot sa online, may replay po ito. Within this week or next week po ipopost. Thank you. Thank you, sir. Again. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.